Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Chapter 3451 Bakit kailangan kong magpaliwanag? Palibhasay na provoke ng ganito, natural na hindi outrage si Tai Kang. Tinawag si Conganier, at napuno ng Emperor-level gun intent ang audience. Gustong subukan ng haring ito, medyo iba ang katulong na natagpuan ng Sword God. Pagmamalaki ni Tai Kang. Ang mga mata ni Bai Wumang ay walang pakialam, at hindi niya sinang-ayunan ang layunin ng sibat ng emperador. Kung gusto mong bugbugin, hindi kita pipigilan. Nagpakita rin ng mapaglaro at mapanuksong mga ekspresyon ang grupo ni Nabi, Di, Xin, at Gui na mga masters ng Dark Sect. Itong emperador ng mga Diyos, ipinapayo ko sa iyo na kalimutan mo ito. Hindi mo matatalo si Bai Wumang, siya ay isang halimaw. Isang itim na tela ang nakapulupot sa kanyang ulo, at may suot siyang iba't ibang kakaibang kagamitan, parang kalahating robot. Matandang lalaki, sa takot na ang mga bagay ay hindi sapat na masasabi. Emperor-level artistic conception, 3 man lang ang namatay sa kamay ni Brother Wumang, tama ba? Sabi ng babaeng Shenlang na may kamakaway na mahabang buhok at light blue na damit. Bilasan mo. Magpapa-autopsy ako kapag patay na. Isang pandak, matabang lalaki na may balbas, balingkinitan ang katawan, at pangit na anyo ang may hawak na malaking kutsilyo na may katumbas na taas, na parang kutsilyo sa kusina. Sanay na silang makakita ng malalaking eksena. Bagamat hindi pa nila nakita ang layunin ng espada sa antas ng emperador, nakatagpo sila ng iba pang mga espada sa antas ng emperador. Sa oras na ito, naramdaman ko ang intensyon ng sibat ng Panginoon, hindi lang siya kinakabahan, ngunit mukhang nanunood siya ng isang magandang palabas. Narinig ang anatomy, maging ang kaluluwang mitya ng kandila sa gilid ng sangkatauhan ay biglang lumitaw, na may pulang dugong mga mata na nakatingin ng diretsyo sa malaking tao. Ang iba ay labis na nababalisa. Bakit ang kakampi na tumawag lang para lumaban kung hindi sila magkasundo? Xingzo, ito. Gustong magpasya ni Ning Zimo kung gagawin ito. Tahimik na sumenya si Su Qingzo na hindi na siya kailangang pigilan. Ang daming baliw na tao. Ngumisi si Tai Kang, at nang iangat niya ang baril, pumutok siya ng may balak na baril, at isang galaw ay, agad, na sinaksak sa isang iglap. Kidlat, ang kanggunal ni Tai Kang ay nasaksak sa harap ni Bai Wumang. Ding! Naningkit ang mga mata ng lahat. Sa harap ni Bai Wumang, hinarang ng isang maliit na babae ang putok ni Tai Kang gamit ang isang paalang na kutsilyo. Ang babae ay nababalutan ng kutis ng trigo, na may mixing itim na buhok, isang puting maskara na nakatikip sa kanyang mukha, kitang-kita ang matatalas na mata, at nakasuot ng puting pantalon na nakatali sa kanyang baywang. Kanina lang siya nakatayo sa tabi ni Bai Wumang, parang anino na hindi mahalata. Sa oras na ito, bigla siyang bumaril, at gumamit siya ng mahabang kutsilyo na puno ng mga puwang para harangin ang Overlord Spear, na talagang ikinagulat ng lahat. Mukha namang walang pakialam ang babae, parang may ginawa lang siyang hindi nakakagulat. Acho, hindi kita hinayaang bumaril, mahinang sabi ni Bai Wumang. Lider ng koponan, hindi siya karapat-dapat na makipaglaban sa iyo. Umalis. Walang pagpipilian si Acho kundi bawiin ang kanyang kutsilyo at agad na bumalik kay Bai Wumang. Ang mga Diyos at demonyo sa pinangyarihan ay patay na tahimik. Malinaw, hindi nila naisip na ang isang maliit na batang babae sa tabi ni Bai Wumang ay maaaring tumigil sa sandali. Kahit na ang lakas ni Tai Kang ay tiyak na higit pa riyan, ito ay isang bagay na halos 70% ng mga haring naruroon ay hindi kayang gawin. Ang lakas ng Dark Gate, nakakakilabot ba to? Ang Sword God na iyon. Sa paanong paraan magiging handa ang mga taong ito na maging kaalyado at ipagkanulo si Hongmeng? Ang lahat ay tumingin kay Ye Fan na may higit na pagkamangha. Bumaba ang mukha ni Tai Kang, ang iyong mga nasasakupan ay may kakayahan. Mas mabuting gamitin mo ang lahat ng iyong lakas, kung hindi, sa sandaling kumilos ako, mamamatay ka. Sabi ni Bai Wumang. Haha. Napakalaking tono. Biglang sumambulat si Tai Kang na may napakalaking layunin ng sibat, ang layunin ng gintong pulang sibat ay parang nagngangalit na apoy. Sacrificial Spear, Vulcan Spear. Isang sibat ang tumusok, libu-libong galit na apoy ang dumaan, nilamon si Bai Wumang. Si Bai Wumang ay nagpapalabas ng puting kulog sa buong katawan niya. Thor. Si Bai Yi ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakita ko na sumuntok si Bai Wumang, na tila isang maliit na pahayag, ngunit ito ay isang malakas na kalaban. Halos gumuho ang lahat ng hangarin ng baril, at nang hahawakan na sana niya ito, siya ay pinalo pabalik. Bang! Lahat ng pinsala ng Leguang Fist ay nahulog kay Tai Kang. Nabasag ang baluti sa dibdib ni Tai Kang, at iniluwa niya ang isang subaw ng dugo, naging meteor at bumagsak sa lupa. Sa lupain ng kaguluhan, isang bunganga ang nabasag, at ang figure ni Tai Kang ay nabaon sa mga durog na bato. Kamahalan. Si Patrick at ang iba pang mga sharpshooter ay mukhang nabigla. Bagamat nandoon pa rin ang hininga ni Tai Kang, tila hindi gaanong magaan ang pinsala, at hamupa na ang layunin ng sibat. Kahit na hindi gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang resulta ng naturang paghaharap ay nagpatunay ng maraming bagay. Tai Kang, hindi ang kalaban ni Bai Wumang.
Ang isang grupo ng mga Dark Door Masters ay hindi nakakagulat sa lahat. Hindi nila mas malinaw ang tungkol sa lakas ni Bai Wumang. Sa katunayan, hindi pa rin sila naniniwala na kayang talunin ni Ye Fan si Bai Wumang. Paano ito magiging posible? Ang bawat galaw ng taong ito ay puro maximum damage, at ang kanyang cultivation, physical body, at combat skills ay napakahusay. Hoy, yung may baril, hindi ka ba patay? Tanong ng malaking lalaki na may hawak na kutsilyo. Hindi ko nakikita ang kamatayan, bakit hindi ka pumunta at gumawa ng kutsilyo? Iminungkahi ng isang matandang babae na magulo ang buhok at natatakpan ng lahat ng uri ng bote at garapon. Natakot nito ang isang grupo ng mga celestial sa estratehikong antas, at lahat sila ay pumunta sa lugar kung saan nahulog si Tai Kang upang protektahan ang Spear King. Si Tai Kang ay hindi lumabas sa lupa sa mahabang panahon, ngunit walang nakakita na kakaiba ito. Kung tutuusin, this time, sobrang nakakahiya. Naiintindihan nila ng husto na sa mga pagkakataong tulad ni Tai Kang, kailangan nilang maging mahinahon at tahimik. Ako ay isang Diyos, paano nahanap ng aking panganay na kapatid ang gayong walang awa na karakter? Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, mukhang hindi mo na kailangang isipin ito, gusto mo bang makipagsanib puwersa sa grupong ito ng mga tao, o maging kaaway sa kanila? Ang mga Diyos at demonyo ay nagpakita ng masalimuot na mga ekspresyon, kahit na medyo ayaw nila, ngunit ang ganitong uri ng kaaway, ayaw pa rin. Bukod dito, anuman ang mangyari, inimbitahan din ito ng Sword God, kaya dapat itong ibigay sa Sword God. Haha, isang grupo ng mga hindi mapanindigan na lalaki, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang mga masters na hindi mapapantayan ng Gun Kings, bakit gusto nilang ibaba ang kanilang dignidad at ipagkanulo si Hongming para sa iyo? Tumawa si Belfinger at sinabing, at saka, pinakinggan ko lang ito. Napakalinaw na ng kanilang ibig sabihin, itong Thunder God ng White Tiger Clan ay napakapangit sa ating mga Diyos at demonyo, kaya tao lang ang dinala niya. Ang taong labis na napupuot sa ating lahi ng dayuhan, dahil ba sa Sword God, biglang nagbago ng malalim na pag-iisip. Bakit? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng mga Diyos at mga demonyo ay sumimangot, kahit na si Belfinger ay pinaghihinalaan na kumukuha ng mga bagay, talagang naramdaman niya na ito ay masyadong kakaiba. Natural na pinakamahusay na magkaroon ng mga tao na darating upang tulungan tayo at iligtas ang mga karaniwang tao, ngunit dapat tayong magtanong ng malinaw. Si Asmodeus ay same time na nagtanong, itong Thor, maaari mo bang sagutin ang isa o dalawa? Bigyan mo kami ng sapat na dahilan. Si Bai Wumang ay mukhang nenas. Bakit kailangan kong ipaliwanag sa iyo kung ano ang ginawa ko sa Bai Wumang? Nagdala ako ng mga tao dito dahil lang sa Sword God, so anong kinalaman mo? Napangisi si Belfinger, paano ako makikipagtulungan sa ganitong saloobin? Paano ko ito mapagkakatiwalaan? At the end of the day, mababa pa rin ang tingin ko sa lahi nating dayuhan. Anong uri ng ugali si Bai Wumang, na napupuot sa mga lahi ng dayuhan, at ngayon ay lalo siyang nagalit? Oo, mababa lang ang tingin ko, anong magagawa mo? Kung hindi ka pumayag, maaari kang bumangon at mamatay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang ika-4 na kaharian at maraming mga general ng demonyo sa eksena ay nagalit lahat. Ngumisi si Belfinger, ang haring ito ay ang Panginoon ng isang bansa. Kung gusto mong mamatay, ikaw mismo ang pumunta rito. Ayaw nang magsalita pa ni Bai Wumang, isang flash ng kulog ang direktang kumislap, at isang kamao ang tumama sa puso ni Belfinger. Kabanata 3452 okay ang paningin. Boom! Ang katawan ni Belfinger ay direktang napunit. Kung ang batas ng Catamaran ay hindi nagpapahina sa pag-atake, maaaring sinaktan nito kaagad ang kaluluwa ng demonyo. Pinahina ang mahiwagang kasanayan. Naramdaman ni Bai Wumang na hinihila siya ng mga latian at kumunoy, ngunit wala siyang pakialam. Ang ganitong uri ng parang uod na panlilinlang ay karapat-dapat din bang maging isang hari ng demonyo? Nang pinakawala ni Bai Wumang ang kanyang pagkawatak-watek, kukuha na sana siya ng isa pang shot, ngunit isang malaking braso ang pumulupot sa kanyang leeg mula sa likuran. Nakita kong biglang sumulpot si Jello sa tabi ni Bai Wumang, ang kanyang mga nakaunat na braso ay inihaw ng kidlat, ngunit isang layer lang ng balat ang nabasag. Kuya, Bai Wumang, tama ba? Bigyan mo ako ng mukha ni Jellos, kalimutan mo na. Napasulyap si Bai Wumang kay Jellos nang hindi inaasahan, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakakatuwa. Ngumisi si Jellos, nakikita ko na gusto mo ring mag-ehersisyo ng mga kalamnan, para matuto tayo sa isa't isa sa hinaharap. Agad na binawi ni Belfinger ang kanyang katawan at nakangising sinabi, Jellos, kapatid mo pa rin ang tawag sa kanya. Ngayon lang niya na-reveal yung nature niya, hindi pa ba obvious? Panginoon ng Catamaran, ikaw pala ang sadyang mapang-akit. Hindi nasisiyahan si Lie. Malamig na sinabi ni Belfinger, naglalabas lang ako ng mga makatwirang pagdududa, paano ito magiging hamon? Abyss Witch, masyadong obvious na partial ka sa tao. Lahat, huwag kalimutan ang tropecia sa tapyas na bato. Kung totoo iyon, ang pakikipagtulungan sa mga tao ay parang gamo-gamos sa apoy. Ang mga demonyo ay nag-aalangan, hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Ang ika-4 na hari ng demonyo, kahit na ang tropecia ay may kapangyarihan ng simula, paano ito mapapatunayang totoo?
Bumalik ang emperador. Kung gayon paano mo mapapatunayan na hindi iyon ang patnubay na ibinigay ng mga demonyo? Paano mo mapapatunayang peke ito? Retorikang tanong ni Belfinger. Natahimik ang lahat, at ang kapangyarihan ng primordial sa itaas ay talagang mahirap ipaliwanag. Kung iginiit mo na ito ay ang mga Titans, ang susi ay ang maniwala sa ibang mga demonyo. Ang haring ito ay nagsasabi lamang ng mga katotohanan. Ang mga Titans na naruroon, maaari rin itong hatulan, sabi ni Belfinger. Bahagyang sinabi ni Kronos, kaming mga Titan, gusto lang naming protektahan ang aming teritoryo. Tungkol naman sa mga demonyo mo, kalayaan mo kung gusto mong magtiwala sa mga taong ito. Napaka-neutral ng ugali ni Titan, na nagpapahirap sa mga demonyo na pumili. Ang daming gagawin. Mababa na lang ang tingin niyo sa mga barbaro, anong magagawa niyo? Kung gusto mong mamatay, mamatay ka. Iritadong sabi ng matandang nakasuot ng itim na tela. Amataba, bakit naiinip ang donor? Kung gusto mo talagang makipagtulungan, bakit maging agresibo? Magiliw na panghihikayat ni Jielan. Sa sandaling ito, isang masungit na boses ang pumasok sa pandinig ng lahat, ha, hindi ako nagkakamali. Budista ba ang demonyong ito? Rare breed. Gulat na gulat ang lahat ng naruroon. Ang isang lubhang mapanganib na kapaligiran ay ginawa ng maraming mga masters na likas na nagtaas ng kanilang bantay. Shin Tian. Ito ay Group A. Si Yi, Ding, Xin, Gui at iba pang miyembro ng Dark Sect ay nagbago lahat ng ekspresyon. Damn it! Paano ito malalantad? Siyam na ayaw. Ito ay dapat ang siyam na hindi gusto ng Group C. Siguradong hindi patay ang lalaking iyon, palihim siyang nangangalap ng impormasyon. Sobrang pabaya ko. Akala ko maiiwasan ko lang si Jian Yuzo. Bumantong hininga ang mga miyembro ng apat na grupo. Bagamat ang bawat grupo sa Dark Gate ay may pananagutan sa pagharap sa matitinik na mga problema sa proseso ng pangunguna, ang bawat grupo ay talagang may ilang espesyal na diin. Halimbawa, ang mga tao sa Group C ay kadalasang kakaibang tao. Ang kakayahan ni Zhubu Xiang ay ang eavesdropping ng mga Diyos. Kung tumuon ka sa pagsubaybay sa isang partikular na tao o isang partikular na lugar, maririnig mo ng malinaw ang impormasyon. Matagal na ang nakalipas, si Zhubu Xiang ay lumahok sa isang pangunguna sa operasyon, na sinasabing siya ay namatay. Ngunit hindi nakikita ang bangkay, at marami rin ang nagtataka kung nakatago si Geobox Iyang. Ngayon, mukhang hindi pa patay si Geobox Iyang, at espesyal itong ginamit para mag-eavesdrop kay Bai Wumang. Dahil sinusubaybayan ni Jian Yuzo ang karamihan sa mga miyembro ng Dark Sect sa pamamagitan ng soul tracking. Tanging ang B-group ni Bai Wumang, dahil sa lakas at ugali ni Bai Wumang, ang hindi natanim ng mga buto ng kaluluwa. Sa pagkakataong ito, naisip ng lahat na ito ay napakaingat. Kahit na nalaman ni Hongmeng na sila ay tumalikod, ito ay magtatagal, at hindi ito madaling mahanap. Bilang resulta, si Bai Wumang ay nakikinig. Nang makaramdam ng kaba ang mga tao sa madilim na pinto, ang kapangyarihan ng Qinglong Tianfeng, tulad ng isang sinag ng liwanag, ay biglang bumaril mula sa posisyon ng pambansang guro na si Jalan. Pambansang guro. Nang malaman ito ni Asmodeus, huli na ang lahat. Ito pala ay isang Celestial Dragon Crossbow shot mula sa lupa. Dahil sa nakakatakot na paglilinang, ang kapangyarihan ng Dragon Crossbow na ito ay direktang nawasak ang lahat sa Jalan. Wala na ang anyo at diwa ni Jalan. Ang Diablo ay nilinang si Buddha, ito ay tila hindi gumagana, at ang Buddha ay hindi kayo pinagpapala. Sa oras na ito, biglang natuklasan ng lahat ng mga talento na may isang kakaibang lalaki ang lumitaw sa gitna ng venue. Sa lumilipad na mahabang buhok at maluwag na puting balabal, puno ng pang-aalipusta at pangungutya ang kanyang makisig na mukha. Para bang lahat ng mga Diyos at demonyong nasa harapan niya ay mga korderong kakatayin. Shin Tian. Pinaikit ni Bai Wumang ang kanyang mga mata at kinuyam ang kanyang mga kamao. Bai Wumang, marunong ka ba talagang maglaro, kasama ang apat na grupo ng basurang kahoy, laruin ang larong ito. Tumawa si Shin Tian at sinabing, ngunit salamat sa iyo, mukhang malaki ang aking kontribusyon. Ngayon, maaari kong linisin ang ligaw na basurang ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Shin Tian sa mga nakapaligid na estatwa. Titan. Ang mga malalaking tanga na ito ay ang maalamat na mga Titan. Mukhang hindi sila masyadong magaling, ang mga mata ni Kronos ay kumislap ng mahinang asul na liwanag. Isang kapangyarihan ng oras ang na-activate sa isang iglap, at nawala si Shin Tian sa lugar kung saan siya nakatayo. Oras ng pagbabalik. Na-teleport pabalik ang lalaking iyon. Nagulat ang mga Diyos at demonyo, at nagulat din ang sangkatauhan. Talagang tinupad ng hari ng Titans ang kanyang reputasyon. Ang taong ito ay lubhang mapanganib, ang kanyang mga kilos ay mailap, at ang kanyang paglilinang ay hindi maarok, kailangan muna natin. Ano ang una? Pintuan ng kalawakan. Sa sandaling kumislap si Shin Tian, agad siyang lumapit sa tuktok ng ulo ni Kronos. Nakita ko si Shin Tian na natapakan ang Kronos Heavenly Spirit Cover, at si Kronos ay sakop ng Kang Yan. Sinusunog ang lungsod. Ang kakayahan ni Kang Yan, na orihinal na nangangailangan ng oras upang kumalat, ay talagang nilamon ng buong higanteng Titan na hindi ito nakikita sa isang kisap mata.
Hindi nag-react si Kronos, ang buong dambuhalang katawan ay nasunog ng apoy, at ang nakakatakot na cultivation ay napasigaw si Kronos sa sakit. Paano posible iyon? Paanong? Ang isang galaw para sunugin ang lungsod ay may ganoong epekto. Si Hua Feihua at ilang iba pang eksperto sa Qinglong ay natigilan. Si Rao ay Feng Xiaotian, nagpapakita rin ng marangal na ekspresyon, ito ang Heavenly Secret Dragon Crossbow, ginagamit niya ang bilis ng Heavenly Secret Dragon Crossbow para bitawan si Feng Cheng, ano? Nagulat si Ji Jihei at ilang iba pa. Posible ba ito? Bumalik si Qin Tian sa eksena sa isang kisap mata, at tumingin kay Feng Xiaotian ng may paghanga. 6 na Tribulation Azure Dragon. Ito ay isang sakuna na mas mataas kaysa sa akin, at ang aking paningin ay mabuti. Chapter 3453 Hindi na ako makakilos. Lahat ng nasa eksena ay takot na takot. Dahil si Qin Tian ay katumbas ng pag-amin na ginagamit niya ang bilis ng Heavenly Secret Dragon Crossbow para ilabas ang iba pang Azure Dragon skills. Nangangahulugan ito na ang lahat ng Azure Dragon skills ay magiging katulad ng Heavenly Secret Dragon Crossbow, na mahirap iwasan. Kasama ang paggamit ni Qin Tian ng Tianfeng Longying, Thunder Dragon Juying at iba pang mga kasanayan sa acceleration, ito ay magiging mas nakakatakot din. Ito ay katumbas ng paggawa ng sarili sa isang Heavenly Machine Dragon Crossbow, mas mabilis pa kaysa sa Dragon Crossbow. Kaya naman parang teleportasyon ang takbo ng aktibidad ni Qin Tian. At ang epekto ng pagsunog sa lungsod ngayon ay higit na mapangahas. Ang isang galaw ay orihinal na isang malawak na pag-atake na kilos ng pagkalat, ngunit ito ay naging isang paggalaw na panandalian. Mas malakas kay Kronos, agad siyang natakpan, at kahit mag-react siya, wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, 12-dosenang mga nangungunang madiskarteng panggigipit ang bumagsak sa kalangitan. Mayroong mga tao, ngunit mayroon ding ilang mga halimaw, mga Diyos, mga demonyo. Ang ilang mga master tulad ng grupong Wu at grupong Hai na nakipaglaro sa isa't isa noon ay nagpakita rin muli. Sila na, Reyna, ang mga taong nanloko sa ating mga tao. Ang nakilala ng mga duwende si Wu Xiang na walang tampok sa mukha. Magkita muli, mga demonyo. Ngumisi si Di Tingley at dinala si Shi Wenxia, Ye Duxing, at iba pa. Mayroong higit pang mga monghe, na lahat ay nagkikita sa unang pagkakataon, ngunit ang kanilang lakas ay halos napanatili sa karaniwang antas ng Diablo. Ang 4 na grupo ng mga tao na dinala ni Bai Wumang ay biglang hindi sapat. Tapos na, pinabalik ko ang mga tao, ngunit mas maraming tao ang ipinadala. Jiang ay galit. Sa kabilang panig, naglabas si Oceanus ng napakalaking alon tulad ng pagtatapos ng araw, at pinatay ang asul na apoy sa Kronos. Si Titan ay parang isang malaking kalaban, at hindi siya nangangahas na kumilos sa sandaling ito. Alam ko, isa itong pagsasabwatan. Inaantala nila ang oras, sinusubukan nilang patayin tayong lahat. Bulalas ni Belfinger. Sword God. Ito ang tinatawag mong kakampi. Tanong ni Gerd. Ang mga Diyos at mga demonyo ay nasa sabik na sila ay nadala sa isang desperado na sitwasyon, at tila wala silang pagpipilian. Isang pares ng mga mata ang galit na nakatingin sa gilid ng Human Alliance. Hindi ba ito ang maalamat na Emperor Sword? Tumingin si Qin Tian kay Ye Fan na may mapaglarong ekspresyon. Kasama ang 12-dosenang mga master na dinala ni Qin Tian, lahat sila ay nakatuon ang kanilang atensyon kay Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, maraming mga kahirapan sa pangunguna sa lupain sa oras na ito, higit sa lahat dahil sa pagkakaroon ng emperador na Escrimador. At si Bai Wumang, isang baliw, ay makukumbansi na magdepekto, na ikinagulat din nila. Kaya naman, lahat ay lubhang mausisa, ano ang kakaiba sa emperador na Escrimador na ito? Walang ekspresyon si Ye Fan, dalhin ng napakaraming tao dito, halos walang laman ng anmen. Hindi marami, 7 o 8 grupo lang, at marami pa ring grupo ang nagsasagawa ng mga gawain sa labas. Ngunit sapat na, magdala ng labis. Kulang ang karne. Tumingin si Qin Tian kay Ye Fan at nakangiting sinabi, hindi ako masyadong maganda, ngunit ang mga kababaihan sa paligid ko ay napakaganda. Paano kung bigyan mo ako ng isang babae bilang isang babae, paano kung iiwan kita ng isang aso? Ang babae Frost sa kanyang mukha, siya ay galit na galit, ngunit alam din niya na hindi siya maaaring maging kalaban ng taong ito sa lahat. Brother Sword God, matitiis mo ba ito? Nakasakay siya sa ulo mo at naninira. Halatang balisa ngayon si Jelos, bakit ang tahimik ng Sword God ngayon? Ito ay isang kritikal na sandali. Ang demonyong lobo na si Fenris at ilang iba pang mga general ng demonyo na pamilyar kay Ye Fan ay nakaramdam din ng higit at higit na kainahinala. Si Qin Tian, Pu Che, ay tumawa, at tumawa hanggang sa siya ay bumagsak ng pabalik-balik. Kalimutan mo na to. Hindi na ako makakakilos. Sa gulat na mga mata ng lahat, ang mukha ni Qin Tian ay naging malamig, at naiinip niyang sinabi, isang peke. Huwag kang magkukunwari dyan. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat sa audience. Nanatiling kalmado at tahimik si Ye Fan. Sa gilid ng Human Alliance, may bumuhos na malamig na pawis sa likod nito. Ang mga Diyos at demonyo sa eksena ay tumingin kay Ye Fan na may kainahinala.
Anong ibig mong sabihin? Ang Emperor Swordsman na ito ay peke. Ang grupo ng Dark Door Master sa paligid ni Bai Wumang ay natigilan din. Sumimangot si Bai Wumang at nanatiling tahimik. Bakit, hindi ba sinabi ni Bai Wumang sa iyo? Matagal na niyang alam na ang Emperor Swordsman ay nawala, at isa na lang impostor ang natitira dito, kawawa ka, nalinlang ka. Binigay ni Qin Tian ang kanyang mga kamay. Ang mga grupong B, D, Zin, at Gui ay lahat ay tumingin kay Bai Wumang na may komplikadong mga mata, at mahirap itong tanggapin ng ilang sandali. Sasabihin ko lang, bakit parang nagbago ang ugali ng Sword God ngayon? Napabuntong hininga si Fafner, ito pala ay peke. Gretne, alam mo ba? Tanong ni Jeros. Umiling ang inang uod, naguguluhan din. Nahulaan mo na. Napatingin si Ayla Rice kay Finas. Tumanggo si Finas, sa tingin ko lang ay kaina-hinala. Hindi ko naisip iyon. Tapos na ito, wala na ang Diyos ng Sword, iba na ang sitwasyon. Sabi ni Yun. Parehong nagising sina Oberon at Sazam. No wonder. Sword God ay walang malasakit sa akin, nakasimangot si Sazam. Gloria, alam mo na ba? Tumingin si Asmodeus kay Sally. Parang tanong lang ito, pero itinulak nito si Sally sa harapan, ibig sabihin ay nakipag-partner siya sa mga tao at niloko ang demonyo. Natural na alam ni Sally ang ibig sabihin ng tanong ng lolo, at kasabay nito, nadurog ang puso niya. Ang Abyss Witch. Talagang, isang bihirang species. Sayang naman yung munting mangkukulam, hindi ka wili-wili. Ditingley, ito ba ang mangkukulam na tinakot ka sa hanggal na tingin na iyon? Magalang na sinabi ni Ditingley, kaming maliliit na tao ay likas na hindi maihahambing kay Lord Qin Tian. Kung nandoon si Lord Qin Tian noong araw na iyon, natatakot ako na ang bruhang ito ay nakulong sa madilim na pintuan ng kulungan, tama ba? Sumipol si Qin Tian, munting bruha, mukhang mabait siya, gusto mo bang maging babae ako? Mapoprotektahan kita mula sa pagkakulong bilang isang alagang hayop, nakatitig ang mga mata ni Sally, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Bakit? Dahil dito ka mamamatay, malamig na sabi ni Sally. Haha. Tumawa ng malakas si Qin Tian, may personalidad ako, gusto ko ito. Isang grupo ng Dark Door Masters ang humagalpak sa tawa. Miss Su, nagsasabi ba siya ng totoo? Hindi napigilan ni Vi Rhodes na magtanong, ano ang nangyari sa Diyos ng Espada? Reyna, huwag makinig sa mga chismis, mataimtim na sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadali si Feng Xiaotian, sister-in-law. Kalimutan mo na ito. Hindi ko na kaya. Naisip na ng kabilang partido, at naghihintay silang mahuli sa urn. Ba. Bilasan mo at umatras. Mag-withdraw. Kayo anong iniisip niyo? Tumawa si Qin Tian. Bago siya matapos magsalita, nakita niya ang isang Celestial Dragon Crossbow na pumutok mula sa ilalim ng paa ni Ye Fan. Mag-ingat ka. Sinubukan ni Dizigi na gumamit ng dalawang mundo para ipadala si Ye Fan sa isang ligtas na lugar, ngunit ang kapangyarihan ng Dragon Crossbow ay masyadong malakas, at direkta nitong nabasag ang espasyo. Sa isang kisap mata, nilamon ng makapangyarihang Dragon Crossbow si Ye Fan. Namutla ang mga babae. Master Ye, Jiang, bulalas. Nang marinig ang sigaw na ito, ang mga Diyos at demonyong naruroon ay kumbinsido na ito ay talagang pagbabalat kayo ng ibang tao. Tapos na, Jijihei at Hua Feihua, bukod sa iba pa, ay walang magawang bamantong hininga. Alam ko sa mahabang panahon na masyadong mapanganib na hayaan si Ye Longyuan na magpanggap na masyadong mapanganib. Sa huli na para iligtas siya. Nang mawala ang liwanag ng Heavenly Machine Dragon Crossbow, ang alyansa ng tao at ang mga Diyos at mga demonyo ay halos mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, isang walang malasakit at matatag na boses ang nagparamdam sa lahat ng naruroon na parang may kulog na dumaan sa kanilang isipan. Parang agos ng yelo, bumubuhos sa noo ng lahat. Ang suit na ito ay maingat na pinili ng aking asawa, paano mo ako babayaran? Daan-daang pares ng malalakas na mata mula sa lahat ng lahi ang nakakita nito. Sa posisyon kung saan sumabog ang Dragon Crossbow noong araw na iyon. Ikaw Fan, stand alive. Bagamat bulok ang kanyang suit, si Ye Fan ay walang anumang galos sa kanyang katawan. Mukha lang nanghihinayang ang lalaki, bahagyang kumunat ang noo, at inabot niya ang alikabok sa kanyang katawan. Malakas na kinain ang buong Dragon Crossbow. Nagulat ang mga Diyos. Fake ba talaga ito? May ganitong kapangyarihan ang mga peking tao. Natigilan din ang Dark Door Masters ni Bai Wumang. Anong nangyari? Sa panig ng Human Alliance, ang mga babae ay natulala at natulala. Dizigi, Xiao Qingshan, at iba pa. Ay nanlaki ang kanilang mga mata, at tumirik ang mga mata ni Feng Xiaotian. Ikaw. Hindi ka nagpapanggap. Nawala ang mapaglaro at mapanuksong tingin sa mukha ni Qin Tian, napalitan ng unang once na nagpakita ng seryosong tingin. Mula sa simula hanggang sa huli, sinabi ko bang peke ako? Xiao Ziner. Natatarante rin, oo, ano ang pinagsasabi mo? Sinong gustong magpanggap? Isang hakbang pasulong, iniunat niya ang kanyang mga braso kay Su Qingzhou na nasa tabi niya, at hinalikan sa pisngi ang babae. Asawa, sipag, ipaubaya mo na lang sa akin sa susunod. Chapter 3454 na mabubugbog lang ako.
Oo, bahagyang ngumiti si Su Qingzhou. Kasabay nito, nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou. Sa magagandang mata ng babae, may haplos ng pag-iisip. May damdamin, may kagalakan, at may kaluwagan. Kung hindi dahil sa kritikal na sandali kahapon, ang Panginoon ng pamilya ay bumalik sa nakaraan, ngayon, maaaring may isang seryosong insidente. Pinunit ni Yefan ang basag na kamiseta, at ang kapangyarihan ni Aoki ay tumagos sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, nabuo sa kanya ang isang cyan gown na gawa sa tela. Isang kasanayan na tila maliit, ngunit nabigla muli ang lahat ng naruroon. Ang lakas ni Aoki. Kuya, nakarating ka na ba sa Azure Dragon? Nagulat si Feng Xiaotian, malinaw na ginagamit nito ang kapangyarihan ni Aoki upang tipunin ang enerhiya ng mga halaman sa damit. Ngunit maya-maya, ilang Qinglong ang nakaramdam ng kaunting kakaiba, hindi, walang ganoong panlilinlang sa mga kasanayan sa Qinglong. Paano ito ginagawa? Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian. Pagdating sa pagtatanim ng mahika, madaling gumawa ng mga damit, ngunit ang kapangyarihan ni Aoki ay hindi kailanman ginamit ng ganito. Lumapit si Yefan at tinapik si Feng Xiaotian sa balikat, magseryoso ka, gumawa ng isang bagay na seryoso. Lahat ng mga ito ay nanunood ng palabas, anong oras na, at may oras pa para mangisda. Hindi rin siya nakaimik ni Yefan. Ikaw ba talaga ang Emperor Swordsman na iyon? Si Qin Tian ay hindi nagulat ng mahabang panahon, ngunit sa sandaling ito ay ngumiti siya ng masama, na parang naisip niya na ang hindi inaasahang sitwasyon ay lubhang kawili-wili. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang espada ni Yefan ang sumagot para sa kanya. Isang, na tunog lang ang narinig. Sa buong magulong lupain, hindi mabilang na mga magiting na espiritu ng mga espada mula noong sinaunang panahon ang lahat ay nagsimulang manginig na parang narinig nila ang tawag ng emperador. Mayroong hindi mabilang na lumilipad na mga espada ng iba't ibang grado na nakabaon sa lupain ng kaguluhan, na lahat ay lumabas mula sa kailaliman ng lupa. Maging ito ay isang sirang-sirang espada o isang artifact ng antas ng Lingbao, walang pagbubukod, tagay. Daan-daang libong lumilipad na mga espada ang damaloy mula sa Sword God's Ring, lumilipad sa buong kalangitan. Kaya't kahit ang mga espada ng mga magsasaka na may hawak ng espada ay halos hindi na mapigil ang kanilang mga espada, sinusubukang kumawala sa kamay ng master at sumali sa hukbo ng mga lumilipad na espada. Ang walang kapantay na layunin ng espada pagkatapos ng dobleng pagkawatak-watik ay parang pagsabog ng black gold volcanic lava. Isang itim na gintong sinag ng liwanag ang bumaril mula kay Yefan, isang hindi mabilang na bilang ng mga lumilipad na espada, na nakasalansan sa patong-patong sa hangin, na umiikot sa paligid ni Yefan. Naramdaman pa lang ang pressure ng sword intent na ito, parang nag-freeze ang hangin sa audience. Ang mood ng isang emperador na naghahari sa mundo ay malinaw na isang bagay na hindi pa nakatagpo ng karamihan sa mga master ng Dark Sect. Ang 12-12 ng mga powerhouse ng Dark Sect na dinala ni Qin Tian ay sunod-sunod na nagdepensiba, na parang kaharap nila ang isang malaking kalaban. Isang mundong bukod sa mayabang na ugali ngayon lang. Marami sa apat na grupo ng mga tao sa likod ni Bai Wumang ay pawang hindi nakakagulat na ang lokong ito ay malambot, ito ay masyadong nakakatakot. Sword God's Cultivation. Parang bumangon muli. Sumimangot si Emperor Ziggy, bumulalas ang kanyang mga mata. Hindi ito tumaas. Kundi ang kalidad ay bumuti, naisip ni Xiao Qingshan. Pagbutihin mo. Ang kalidad. Paano? Tanong ni Wang Wanru. Ito ay parang espada, na retemper, huwad, at ang talam ng espada ay pinakintab para maging mas matalas. Siguro malaki ang kinalaman nito sa kapangyarihan ni Aoki ngayon lang. Ngunit hindi ko alam kung paano ito partikular na gagawin. Umiling si Xiao Qingshan. Ang lahat ng mga master ay hindi maintindihan na si Yefan ay tila hindi nakalusot sa Qinglong, at hindi rin ito tila nadagdagan ang kanyang cultivation. Ngunit bakit, ang pagkakayari at pamimilit ng layunin ng espada ay bumuti ng husto? May hitsura ng kasiyahan sa mga mata ni Bai Wumang, at mas malinaw niyang naramdaman na nagbago na si Yefan. Sa napakaikling yugto ng panahon, nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay, at si Bai Wumang ay interesado rin kung paano ito nakamit. Gayunpaman, para sa kanya, magandang bagay na mas lumakas si Yefan. Hindi mali ang kanyang pinili. Sumuko si Wan Jian. Pinaikit ni Qin Tian ang kanyang mga mata, mukhang tama ang Diyos. Napatingin si Yefan sa ilang grupo ng mga tao sa madilim na pinto sa kalangitan. Kung sino man ang gustong mamatay kasama niya, panindigan mo ang iyong sarili. Ang isang grupo ng mga halimaw tulad ng Noon Group at ang High Group ay kakaiba at sunod-sunod na nagbago ang kanilang mga kulay. Bagamat naramdaman nila ang kapangyarihan ng Emperor's Sword Intent, ang tono ni Yefan ay naging sarili niyang kapangyarihan para patayin ang lahat ng kanilang Dark Sect Masters. Haha! Kung tutuusin, ito ay isang tigang na lupain, at hindi ko pa nakikita ang mundo. Young Master Qin Tian, tutulungan ka namin. Malaki ang naging kontribusyon niya. Walang dapat kumuha ng kredito mula kay Lao Su. Ang isang grupo ng mga Dark Sect Masters ay lubhang masasamang tao, hindi banggitin na mayroon silang trump card ng soul teleportation. Bumalik ka. Malamig na sambat ni Qin Tian, ang mga laruan ko. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ng mga ito.
Nang marinig ito ng mga Panginoon ng madilim na pinto, kinailangan nilang umatras. Malinaw, medyo natatakot sila sa lakas at background ni Qin Tian. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro, ang iyong lakas ay walang ganoong prestihiyo, tila. May isang tao sa likod mo. Ang mukha ni Qin Tian ay naging malungkot saglit, at ang matikas na anak ay parang isang shearer na nagbabanta sa buhay. Sa pagsasabi lang nito sa iyo, ang iyong buong pamilya ay mamamatay ng malungkot. Sa isang iglap, ang figure ni Qin Tian ay naging kulog, na parang nag-teleport, at direktang tinamaan si Ye Fan. Anino ng Thunder Dragon. Ang napakabilis na pamamaraan ng paggalaw ay ginawa ni Qin Tian, at ang bilis ng Heavenly Secret Dragon Crossbow ay idinagdag. Bang! Si Ye Fan ay sinuntok sa dibdib, ang kanyang buong katawan ay umatras, at ang kanyang mga paa ay inukit ang dalawang malalim na bangin sa lupa. Huminga ng malalim ang lahat sa likuran, at hindi nila makita kung paano kumilos si Qin Tian. Ngunit nagawang pilitin ni Ye Fan ang suntok na ito, na nagparamdam sa kanila ng higit na kabalbalan. Sa oras na ito, muling bumaril si Qin Tian. Pagkatapos ng Juying sprint, inikot niya ang kanyang katawan at iniwagayway ang Thunder Blades gamit ang dalawang kamay. Zon Kung, Zon Kung, Zon Hongchen, Ang Divine Thunder Blade ay patuloy na humahampas kay Ye Fan, na hindi nagbigay ng oras para mag-react o umiwas. Lahat ng naruroon at ang mga Diyos at mga demonyo ay natakot. Paano maiiwasan ang pag-ataking ito? Kung nakilala nila si Qin Tian, durog na sila. Dahil din sa layunin ng espada ni Ye Fan at sa kanyang baluktot na laman kaya niyang labanan ang pag-ataking ito. Maraming kasanayan sa Qinglong ang makapangyarihan, ngunit hindi ito madaling tamaan. Ang Longshao Jiushan ay ang pinakakaraniwang halimbawa. Ngunit sa harap ni Qin Tian, ang Asher Dragon skill ay kasing praktikal ng isang Dragon Crossbow, na naging dahilan upang ang kanyang pag-atake ay lubhang hindi makatwiran. Kaya ayon, kumpara kay Long Qi, medyo simple lang. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng itim at gininto ang apoy, at kitang-kita niya na may hindi mabilang na saya network sa paligid ng katawan ni Qin Tian. Tila ito ay isang malaking porma sayo ng kapangyarihan ng asul na dragon, na may Qin Tian bilang mata nito. At ang prinsipyo ng array na ito ay talagang malapit sa Heavenly Secret Dragon Crossbow. Mukhang may malalim na pagsasaliksik si Qin Tian sa napakabilis na bilis ng Tianji Dragon Crossbow. Maaaring hindi niya ito napansin sa kanyang sarili, ang kanyang mahiwagang kasanayan ay isang Dragon Crossbow Network. Ang lahat ng Asher Dragon skills ay maaaring agad na i-cast at napakabilis sa pamamagitan ng Dragon Crossbow Ballistics. Siyempre, ito ay batay din sa sariling matibay na paglilinang at pisikal na pundasyon ni Qin Tian. Mapapalo ka lang ba? Ngumisi si Ye Fan at tumawa. Sa susunod na sandali, ang figure ni Ye Fan ay naging itim at gintong kulog. Nawala sa parehong lugar, muling nagpakita, at direktang tinamaan si Qin Tian. Bang! Ang parehong espada ay naglaslas sa hangin, at sa sandaling ito ay umindayog, tinamaan na nito si Qin Tian. Hindi lamang iyon, ang espada ni Ye Fan, bilang karagdagan kay Shen Lei, ay may kanyang walang kapantay na layunin ng espada. Kalahati ng katawan ni Qin Tian ay tinadtad. Napasigaw si Qin Tian, hindi niya alam kung ilang taon na siyang nasugatan. Sa lakas niya, halos imposibleng tamaan siya ng kalaban. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Qin Tian, hindi makapaniwala. Kabanata 3455 ang tanging paraan. Kahit na ang pisikal na katawan ay malubhang nasugatan, hanggat ang kaluluwa ng dragon ay hindi napinsala, si Qinglong ay napakadaling nakabawi. Si Qin Tian ay tila hindi napigilan, ngunit siya ay lubos na nakaranas ng karanasan sa pakikipaglaban at isang mataas na antas ng konsentrasyon. Isang mabilis na paghatol ang ginawa, isang mabilis na pag-atres, at mabilis na nabawi ni Qingfeng Liuyan ang kanyang katawan. Kahit na ang epekto ng kapangyarihan ni Aoki ay napakabilis sa kanyang mga banal na kasanayan. Ikaw, paano mo magagamit ang Tianji Longto, ko? Huwag mong sabihing natulala si Qin Tian, ang ibang naruroon ay natulala din. Si Grandet ang nangopya ng batas, at malamang nahulaan niya kung ano ang nangyayari sa ngayon. Sa pag-aakalang kahit na ang isang master ng ranggo na tulad ni Qin Tian ay, nakawin, mas maganda si Gelangtai. Kanina lang si Aoki, pero ngayon Shenlei na naman. Pero, si Kuya ay mukhang hindi nakarating sa Qinglong. Ano ang nangyayari? Nagtataka si Feng Xiaotian. Kahit na maaaring gamitin ni Ye Fan ang wuswang para gayahin ang ilang kapangyarihan ng Qinglong noon, iba pa rin ito sa tunay. Ngayon, ang kapangyarihan ng Asher Dragon ni Ye Fan ay napakadalisay na wala itong anumang mga dumi. Kahit na higit pa sa kanilang mga asul na dragon, sila ay mas mukhang asul na mga dragon. Lumalabas na ang mahiwagang kasanayang ito ay tinatawag na Tianji Dragon Diagram. Gamit ang Tianji Dragon Crossbow bilang blueprint, angkop din na gumuhit ng lang. Muling bumaril si Ye Fan, at ang mga lumilipad na espada ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ang mga larawan ng dragon ng dalawa ay sabay na bumukas, at ang lumilipad na espada ni Ye Fan ay nakakuha din ng epekto ng makalangit na Dragon Crossbow.
Ang Phaegian ay parang isang trackang missile, patuloy na sumusubaybay at nagpapaputok patungo sa posisyon ni Qin Tian. Si Qin Tian ay natural na hindi uupo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari, nagseryoso din siya at sinimulang ilabas ang Asher Dragon Technique. Kapag ang bilis ay hindi nangingibabaw, kinakailangang umasa sa kamalayan, paghatol, at pagpoposisyon. Ang dalawa ay naging dalawang kidlat, isang itim at isang berde, sa malawak na magulong lupain, ang malawak na kalangitan, patuloy at mabangis na nagbabanggaan. Thunderblade, Dragon Fist, Soul Lock ang Nether Dragon. Ang Asher Dragon Technique ay sunod-sunod na pinakawalan, at maraming tao na may hindi sapat na cultivation ang umatras sa napakalayo na posisyon. Kahit isang dosenang Titans ay nakatayo sa malayo upang hindi aksidenteng masugatan. Tila pantay-pantay silang dalawa, ngunit sa katunayan, hindi pa nasira si Ye Fan, at ang mas mataas na lakas ay ginagawang hindi magagapi si Ye Fan. Hindi na kailangan ni Ye Fan na gumamit ng anumang kasanayan sa Qinglong, kailangan lang niyang gumamit ng napakahusay na pagpoposisyon, ang kanyang sinaunang eskrimedor ay naglaro ng kamanghamanghang pagbabalik sa simula. Isang indayog, isang punto, isang saksak, isang pick. Bawat espada ay maaaring magdulot ng mas maraming sugat kay Qin Tian. Kung wala ang preemptive advantage, si Qin Tian ay parang chopping block sa harap ni Ye Fan, at maaari lamang patayin. Naputol ang braso, nabasag ang puso, naputol ang mga buto-buto, at natanggal ang mga panloob na organo. Nasasaktan si Qin Tian, ngunit ang higit na ikinainis niya ay halatang hindi siya mahina, ngunit masyadong pervert ang kalaban. Ang pinakamakapangyarihang magic skill na pinakamagaling sa madilim na pinto, ang kakaibang skill na kapakipakinabang sa mga hindi natalo, ang Dragon Map of Heaven, ay nabasag lang. Aking babae, hindi mo man lang karapat-dapat na tingnan. Ang pang-iinis ni Ye Fan ay nagpagalit sa mayabang na si Qin Tian. Si Qin Tian, na natatakpan ng mga peklat, ay nasa isang desperado na sitwasyon at maaari lamang gawin ang pinakahuling hakbang. Dragon Roaring 9. Langit. Isang umuungal na dragon ang umungal, namumula sa mga kamay ni Qin Tian, at dumating sa harap ni Ye Fan sa isang iglap, ngunit naisip na ito ni Ye Fan, at isang espada ang sinaksak sa simula ng araw, si Tian Feng, si Kang Yan, si Shen Lei, ang tatlong kapangyarihan ng dragon ay nagtipon sa parehong oras, ang itim at gininto ang espada ay tumalsik na si Zilungushen. Mas mabilis kaysa sa Qin Tian. Isang mas makapal at mas maringal na sinag ng liwanag, ang lumamon kay Qin Tian sa isang iglap, na sinundan ng ganap na pagpuksa kay Qin Tian. Galit na pinakilos ni Qin Tian ang kapangyarihan ni Aoki upang labanan ang mapangwasak na pinsalang ito, ngunit hindi niya ito matiis. Jian Yuzo, bawiin mo ako. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang tawag. Hindi naisip ni Qin Tian na ang isang malaking tagumpay na tiyak niyang mapanalunan ay mababawasan sa isang maagang pangangailangan para sa paghahatid ng kaluluwa. Bagamat hindi siya nakipagkasundo, alam ni Qin Tian na hanggat nabubuhay siya, makakapaghiganti siya sa madaling panahon. Kapag malapit nang masira si Qin Tian sa katawan at espiritu, darating ang soul teleportation. Sa isang kisap mata, ang kaluluwa ng dragon ng Qinglong ay aalisin sa larangang ito, Taikang. Biglaan. Sigaw ni Ye Fan. Nagulat ang lahat, dahil sa mga nakaraang matinding labanan at sa biglaang pagbabalik ni Ye Fan ng hari, binaliwala ng lahat ang isang mahalagang papel, ang hari ng baril. Dahil itinaboy siya ni Bai Wumang sa lupa, tila nahihiya siya kay Taikang na nagpakita. Sa sandaling ito, bigla siyang sumabog na may mas nangingibabaw na pamimilit kaysa dati. Ang lupa ay nabasag, at ang emperador ng Sibat ay muling lumitaw na hindi nasaktan. Talaga, ang magic gun. Ang kabilang bahagi ng bulaklak. Lumilipad ang mahabang buhok ni Taikang, at ang momentum ay parang bahaghari. Ang Crimson Ripples ay umaalon, hinawakan ni Taikang si Kun Gunir, tinutukan ang Dragon Soul ni Qin Tian, at direktang inilunsad ang Spear Intent. Sa pag-teleport ng kaluluwa ng dragon, nawala din si Taikang. Sa sandaling ito bago mawala, tila lumingon si Taikang at nakipagpalitan ng tingin kay Ye Fan. Maraming eksperto sa Anman ang may matalas na mata at biglang may napagtanto. Oops! Isa itong bitag. Sinadya niyang hinintay na mag-teleport ang kaluluwa. Nagising din ang ibang grupo ng mga masters na naruroon. Hindi kaya, sa simula pa lang, naabot na ng Sword God ang ilang tacit understanding sa Gone King. Maging ang salungatan sa pagitan ni Bai Wumang at Taikang ay isang magandang laro. Ang layunin ay hindi inaasahan, at ang powerhouse ng soul transmission na tumama sa madilim na pinto ay nahuli. Sa katunayan, halos magkapareho ang kanilang mga hula. Sinong mag-aakalang pinlano na nina Ye Fan at Taikang ang lahat ng ito nang magkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa Jigaotian at nagkaroon ng malaking away. Wala ring magawa si Ye Fan, na talagang napakadilim ng pagpapadala ng kaluluwa ni Jian Yuzo. Maaari mong basagin ang trick na ito gamit ang isang Sword Frost Code, ngunit paano mahahadlangan ng iba ang trick na ito? At si Jian Yuzo ay nasa Hongming muli, kaya sumugod siya upang patayin siya. Hindi makatotohanan. Ang tanging paraan upang mahanap agad at tumpak si Jian Yuzo, si Taikang lang.
Sa simula, ginamit ni Taikang ang kabilang bulaklak para protektahan ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ye Fan na ang hakbang na ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang salakayin si Jian Yuzo. Maaaring baliwalain ni Taikang ang distansya, hindi maaaring lumipat si Ye Fan mula dito sa Hongmeng, ngunit maaari si Taikang. Bukod dito, si Taikang ay mayroon ding sariling pagkamakasarili, gusto niyang mahanap si Ye Wuya. Nang makita ang tagumpay ng plano, hindi nilalayo ni Ye Fan na bigyan ang ibang tao ng pagkakataong i-teleport ang kanilang mga kaluluwa. Biglang nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, at isang espada ang bunot mula sa simula, at ang mga itim at gininto ang alon ay tila hamampas sa buong universo. Isang espadang yelo. 23 outcast. Nang iisa ni Ye Fan ang espadang ito, ang kanyang braso ay parang hindi niya kayang hawakan ang espada. 23 magkakasunod na discharge at disintegration ang dahilan kung bakit ang radiation range ng Yijan Frost Code ay lumampas sa buong magulong lupain at natakpan pa ang nakapalibot na mabituing kalangitan. Ang teleportation array sa kalangitan ay sarado, na halatang isang mahiwagang kasanayan. Nagbago ang anyo at enerhiya na inilabas ng maraming Dark Sect Masters. Anong meron? May magical skill. Damn it! Anong nangyari? Maraming mga master ang natakot nang malaman na ang kanilang mahiwagang kasanayan ay hindi na magagamit. Sa sandaling binawi ni Ye Fan ang kanyang espada, ang lumilipad na espada na pumuno sa kalangitan ay bumalik din sa kanyang sword god ring. Sa mga mata ng isang pares ng masalimuot at hindi masabi, si Ye Fan ay tila ang Panginoon ng lahat ng bagay na minamaliit ang lahat ng nilalang. Ngayon, wala kang paraan. Sino man ang sumunod sa akin ay mabubuhay, at sino man ang lalaban sa akin ay mamamatay. Sabi ni Ye Fan sa isang maliit na pahayag, na nakaharap sa madilim na pinto, kasama ang 4 na grupo ng mga tao na dinala ni Bai Wumang, halos 100 malalakas na lalaki. Maraming malalakas na tao sa madilim na pinto, bagamat maraming tao, ngunit ngayon ay nakaharap kay Ye Fan, wala silang galit. Ang 4 na grupo ng mga tao sa likod ni Bai Wumang ay tuwang-tuwa sa sandaling ito. Haha, ang lugar kung saan hindi tumatay ang mga ibon sa Hongmeng, matagal na naming gustong umalis. Hanggat maaari tayong mag-dissect, pupunta tayo kung saan man pumunta ang puting batang lalaki. Nakikita natin na ang pinakamatandang young master na si Feng Jishan ay pinatay, tuwang-tuwa. Ha. Ang mga grupo ni Yi, Ding, Xin, at Gui ay medyo nakaka-relax. Sa kabilang banda, nagdala si Qin Tian ng isang grupo ng mga Anmin Masters, tulad ng Wu Group at Hai Group, na dapat magbigay ng mga kontribusyon, at ang kanilang mga mukha ay naging berde. Sword God, lumaban na kami noon pa. Kung papayag kaming magpasakop sa iyo, handa ka bang tanggapin ito? Tanong ni Diting Lei. Kung kayang bitawan ng Sword God ang nakaraan, handang sumali ang grupo naming Hai. Sabi ni Skullbone. Sumigaw si Jiang Ye, Panginoong Diyos ng Espada. Inatake kami ng mga taong ito at sinaktan ang iyong pamilya. Hindi mo sila dapat pabayaan. Isang malaking bagay. Sabi ng demonyong baboy na mataba ang ulo at malaki ang tenga. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay para senadoryosan ang mga tao sa likod niya na tumahimik. Hindi ko pa natatapos ang aking mga salita. Mga bastos, kung ano ang ginawa mo, dapat mong malaman ang pinakamahusay sa iyong puso. Hindi ako santo, at hindi ako kwalipikadong magkomento sa iyong nakaraan. Gayunpaman, kung gusto mo talagang magpasakop sa akin at umalis sa Hongmeng, dapat mong tanggapin ang aking pagsubok. Kabanata 3456 na Tianji Longto. Pagsubok. Nagkatinginan ang lahat ng nasa eksena, medyo nalilito. Sa madaling salita, sa pamamagitan lamang ng pagpapakita sa akin ng iyong sinseridad at determinasyon ay makukumbinsi mo ako. Hindi maipaliwanag na sabi ni Ye Fan. Posible bang gusto mong kunin namin ang iyong sword intent? Natatakot ako na bukod kay Bai Wumang at mga katulad nito, kakaunti lang ang makakapulot ng iyong espada, tama ba? Naglaro si Ye Fan, ang aking pagsubok. Ito ay dapat na isang magandang pagpipilian para sa iyo mula sa pamilyang Shenlong. Hindi napigilan ng ilan sa mga master ng Dark Sect ng Shenlong na sumimangot. Anong pagsubok? Tanong ni Diting Lei. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang masa ng enerhiya na puno ng mataas na konsentrasyon ng banal na aura ng dugo ng dragon na inilabas mula sa kanyang harapan. Ang makulay at nababagong mga kulay ay nagpapalabas ng sobrang kinakaing unti-unting enerhiya. Sa isang kisap mata, ang mga kulay ay naging kulay abumuli, at ang liwanag ay malabo at dim. Isang masa ng enerhiya na may diameter na ilang daang metro ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Ye Fan. Ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang masira at mabago ng grupong ito ng enerhiya. Ito ang hininga ng Divine Dragon Clan. Ang ilang mga eksperto mula sa Dark Gate ay labis na natakot kaya dali-dali silang umiwas, at sapat na ang kanilang nilinang upang labanan ang mga nakakasira na enerhiyang ito. Longqi, si Kronos, na tahimik na nanunood, ay bumulala sa sandaling ito. Lumingon si Ye Fan at tumawa, akala ko patuloy kang magpapanggap na matanda, mahina at may sakit. Medyo malakas ang boses mo. Mukhang walang ginawa sa iyo ang apoy. Nanginginig ang tono ni Kronos, Sword God.
Anong ginawa mo kay Longqi? Paanong narito si Longqi? Longqi. Nagulat si Qi Wenxia, ang mga Dragon Beast ay nagiging Dragon Pond na papasukin ng mga dragon. Natigilan din ang panig ng alyansa ng tao. Tulad ng inaasahan sa aking panganay na kapatid, ayos lang ito. Walang pakialam na sabi ni Feng Xiaotian. Huwag kang kabahan, wala akong sinabi tungkol kay Longqi. Ito ay isang prototype, lamang ng Longqi. Si Ye Fan ay tamad na magpaliwanag, at lumingon para tingnan ang mga tao sa Anman. Kung gusto mong kilalanin kita, pumasok ka na lang dito mag-isa. Hanggat makakalabas ka dito ng buhay, kahit ano pa ang nagawa mo sa nakaraan, patatawarin kita. Kung hindi, maaari kang kumilos laban sa akin ngayon, ang mga mukha ng maitim na lalaki ay mukhang natulala. Ano ka ba? Pagpasok sa Dragon Pond para tanggapin ang pagsubok. Kung madali lang siyang makalabas, ang Sword God ay gagawa ng ganoong panunumpa na hindi sasabihin ang nakaraan. Ngunit, kung hindi sila pumasok, may pagkakataon ba silang mabuhay? Kung walang soul teleportation, ang presyo ng desperadong pagsisikap ay masyadong mataas, kawili-wili, kahit hindi mo sabihin, gusto kong pumasok at makita kung ano ito. Si Qi Wenxia ay natatakpan ng itim na kaliskis ng dragon at naging itim na dragon na si Yan, ang unang sumugod sa Dragon Pond. Ang iba ay hindi gaanong matapang, at lahat sila ay nagsimulang magpumiglas at magmuni-muni. Huwag kang mag-alala, napakatyaga ko ngayon, maaari mong isaalang-alang ang isang stick ng oras ng insenso. Humakbang si Feng Qinglan sa oras na ito, tumingin sa Dragon Pond, at hindi maiwasang magtaka, Ye Fan, maaari mo bang pagbutihin ang iyong cultivation sa pamamagitan ng pagpasok sa Dragon Pond na ito? Gusto niyang maging mas malakas, kaya sabik siyang subukan, gayunpaman, hindi rin siya inilalagay ni Ye Fan sa panganib. Lan, sasabihin ko sa iyo ng detalyado kapag bumalik ako. Ang Longqi na ito ay isang pangunahing modelo lamang. Kung gusto mong maging mas malakas, mayroon akong mas mahusay na paraan. Si Ye Fan ay nag-transmit ng boses sa babae at kumurap. Basic. Ano ang ibig mong sabihin? Pagtataka ni Feng Qinglan. Mahirap magsabi ng salita. Naisip ni Ye Fan ang kanyang karanasan sa Longqi nitong mga nakaraang araw. Sa super corrosive na Dragon Pond, inilabas ni Ye Fan ang lahat ng kanyang lakas upang masira at labanan ang lumulusob na Dragon Pond. Ang mga bangkay, ang mga kalansay, ng isang dragon ay lumitaw paminsan-minsan sa tabi niya. Ang ilang mga kalansay na napakarupok na mawawala anumang oras ay babangga pa kay Ye Fan dahil sa daloy ng espasyo, na nagiging pulbus. Sa mundong ito kung saan tila walang pag-asa ngunit walang katapusang kawalan ng pag-asa, ang puso ni Ye Fan ay kalmado. Napakaraming pagsubok ng buhay at kamatayan ang pinagdaanan niya, at nalampasan na niya ang lahat ng uri ng negatibong emosyon ng perpekto. Nakatingin sa unahan. Nag-aalala tungkol sa iyong pamilya. Nag-aalala kay Kim. Sa sandaling ito, ganap niyang nakalimutan ang lahat ng mga kalabisan at walang kwentang kaisipan. Para sa kanya, mayroon lamang ideyang malampasan ang suliranin, at walang oras para mag-isip tungkol sa ilang bagay. Ang pananaw ng tagapaglikha. Ang inorganic na sibilisasyong pananaw ni Mo Xin. Shenlong Temple. Qinglong Technique. Crazy Dance. Disintegrasyon. Walang kapantay. Patuloy na pinaghalo ni Ye Fan ang kanyang naipon na karanasan, kaalaman, reserba. Sa pamamagitan ng wuswang, pilit na pinanood ni Ye Fan ang pagbabago ng enerhiya ng Longqi. Kahit na hindi siya komportable, masakit, at kahit na samuka at nawala ng malay, iginiit pa rin ni Ye Fan. Unti-unti, nalaman ni Ye Fan na kung i-disassemble niya ang enerhiya ni Longqi at pagmasdan ito, magkakaroon siya ng isa pang eksena. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang paghiwalay ng maiinit na kulay mula sa mga malalamig na kulay, malakas na liwanag mula sa mahinang liwanag, at isa-isang uriin ang mga ito. Sa pamamagitan ng operasyong ito, unti-unting matiis ni Ye Fan ang pagpapasigla ng Longqi. Maaaring ito ay pinaghalong pananaw ng lumikha sa inorganic at organikong bagay. Maaaring gawing tunay na pamilya ng dragon ang Dragon Pond, na nangangahulugan na ang katawan at kaluluwa ng dragon ay nakakalibrate ng sabay, ang dragon ay maaaring maging immortal, ibig sabihin, sa sibilisasyon ng inorganic at organikong bagay, maaari itong maging indestructible, kaya si Longqi ay nagtataglay ng kapangyarihan ng parehong mga sibilisasyon, ibig sabihin ay binibigyang kapangyarihan si Fan. Ye Fan. Oo. Isinasantabi ang prinsipyo ng Longqi, si Longqi mismo ay isang transformer. Ginawa nitong isang banal na dragon ang demonyong dragon, at pangunahing nagsagawa ng transformasyon ng pagpapatungkol sa pamilya ng dragon. Ang walang hanggang bagay na hinahabol ni Moxon ay talagang isang patuloy na pagtugi sa sukdulang misteryo ng di-organikong bagay, at ito ay talagang isang uri ng inorganic na bagay na atavistic. Ang pagsubaybay sa pinanggalingan. Ang inorganic na bagay at ang organikong bagay, kapag pinagsama, ay ang pagsubaybay pabalik sa lumikha. Dapat ding isama ang dark matter, kaya magkakaroon ng maraming hindi pamilyar na enerhiya, kaya napakahirap intindihin. Lumingon si Ye Fan sa mag-isip ng isang punto. Dahil may prinsipyo, si Longqi, mayroon itong mga panuntunan. Hindi ba ang batas ng Longqi ay katumbas ng isang batas?
Kaya lang, ito ay sumasaklaw sa lahat, kaya ito ay napakasalimuot at nababago. Dragon Palace, si Qinglong lang ang makakakita nito, dapat si Qinglong lang ang nakakaunawa at nakakakita. Ang ganitong uri ng pananaw. Dragon Pond, Shenlong Temple, ay isang uri ng batas na tutuntan sa Shenlong. Dragon Pond ay para sa Dragon Beasts, Shenlong Temple ay para sa mga tao. Ang kaayusan na ito ay sinadya mismo. Para dito. Habang iniisip ito ni Ye Fan, lalo siyang nasasabik at nagulat. Marahil, may mga eksperto sa Qinglong, o ilang mga dragon, na nakaisip nito. Gayunpaman, wala sa kanila ang may parehong kakayahan walang kapantay. Hindi lang ganito ang pag-iisip ni Ye Fan, talagang magagamit niya si Wu Suang para direktang suriin ang Longqi. Mahirap magluto ang matalinong babae ng walang kanin, ang susi ay may kanin talaga. Hindi niya kailangang hulaan, maaari niyang kumpirmahin ito ng direkta. Upang makapasa sa pagsubok sa Dragon Pond, dapat mong maunawaan ang misteryo ng dragon, iyon ay, ang tunay na linya ng dugo ng dragon at kaluluwa ng dragon. Anong uri ng pattern? Ito ay parang isang bulag na humihipo sa isang elepante, naghahanap ng karayom sa isang dayami. Hindi nakakagulat na napakahirap, hindi napigilan ni Ye Fan na itaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Ikinalulungkot ko, unti-unti kong nauunawaan, ang pasensya na. Cheat! Hindi pa nakakalusot si Ye Fan sa Qinglong, at hindi niya inaasahan na makakatagal siya sa dragon sa loob ng 2 o 3 araw. Ano ang napagtanto ni Longqi? Dahil ang Dragon Pond ay ang batas na nagpapabago sa lahi ng dragon sa isang dragon. Mabuti, basahin mo lang. Sa harap ng Wu Suang, walang pangalawang batas, kahit Longqi. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Habang patuloy na nag-aanalisa at nag-aangkop si Ye Fan, unti-unti niyang naiintindihan ang ilang pangunahing batas sa Dragon Pond. Unti-unti, medyo nalalabanan ni Ye Fan ang pagguho ng Longqi. Ang kaagnasan na ito, hula ni Ye Fan, ay maaaring katulad ng asid ng tiyan ni Shenlong. Ito ay pakinggan, ngunit kung ang Longqi ay talagang ang pinakadalisay na prinsipyo ng Shenlong, maaaring ito ang kaso. Hindi talaga tiyan acid, ngunit ito enerhiya pattern. Ang Dragon Pool mismo ay ang iba't ibang kakayahan at estado ng dragon. Mula sa pag-anod sa tubig, patuloy na inililipat si Ye Fan, tungo sa unti-unting kakayahang kontrolin ang kanyang posisyon. At mas naging transparent ang eksena sa harapan niya. Ang pinaghihigpitang kamalayan ay nagsimula na ring lumawak ng sunod-sunod, at maaaring magpatuloy na kumalat sa higit pang mga lugar. Biglaan. Isang pamilyar na aura ang naramdaman ni Ye Fan. Little Jean. Kabanata 3457 biro lang. Matapos ay lock ni Ye Fan ang hiningang ito, patuloy siyang lumalapit sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang posisyon. Parang naglalayag laban sa agos. Kahit na mabigat ay lagi itong lumalapit. Nang dumaan sa agos ng kapangyarihan ng kalawakan, sa wakas ay nakakita si Ye Fan ng isang pamilyar na anino. Xiao Jin, anong ginagawa mo? Nakita ko na sinasabunutan ni Xiao Jin ang bangkay ng isang dragon, at pagkatapos ay nilamon ang bangkay ng dragon na hindi pa ganap na nabubulok. Kalahati ng Jiaolong ay kinain ni Xiao Jin. Ang susi ay alam din ng taong ito na hindi masarap ang karne na ito, at siya ay naagrabyado at umiiyak habang kumakain. Ang maliliit na gintong pisngi ay nagtaas ng kanilang mga ulo sa nakaumbok na paraan. Nang makitang si Ye Fan ay aktwal na lumitaw dito, ang mga mata ng basang dragon ay puno ng mga sorpresa. Guru, hindi ako nananaginip. Guru, bakit ka nandito? Wuuu. Namimiss ko na talaga si Master, gumawa si Longqi ng ilusyon para sa akin. Umiling si Xiao Jin at sinabing, Guru, masusuklian ka lang ko sa kabilang buhay, hindi. Baka wala na ako sa susunod na buhay. Ano ang ibinubulong ng dragon sa kanyang sarili? Bumaba si Ye Fan at sinuntok ang taong ito sa noo. Si Xiao Jin ay binugbog, ngunit tuwang-tuwa at kinusat ng husto ang kanyang mga mata, talaga Master. Master, nakapasok ka na ba sa Dragon Pond? Sa sandaling makapasok ka sa Dragon Pond, ang Dragon Pond ay lalakas na parang isang pervert, makatitiyak ba ako? Master, napakabait mo sa akin. Napaluha si Xiao Jin, at agad na naging maliit at gustong haplosan ang mukha ni Ye Fan. Hinamplas ni Ye Fan ang kargamento, ang iyong bibig ay puno ng baho, umalis ka. Napangiti si Xiao Jin ng walang muwang, ngunit hindi niya ito pinansin. Walang imak ang mukha ni Ye Fan, wala kang iniisip na paraan para makalabas, bakit mo kinakain ang lahat ng bulok na karne dito? Guro, wala akong makitang daan palabas dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Parang hindi na ako magtatagal. Naisip ko lang, mamamatay pa rin ako, kaya masarap mabusog. Ang karneng ito ay talagang hindi masarap, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa isang nagugutom na dragon. Hindi na makapaghintay si Fan na masampal ang isang sakam na dragon, para maging isang tunay na dragon. Sumuko. Hindi. Hindi pa ako sumusuko. Hindi ako kumakain ng marami, maaari ba akong maglagay muli ng enerhiya, at maaaring tumagal ng ilang sandali. Mahinang sabi ni Xiao Jin. Hindi ito kalokohan. Maaaring nag-evolve ng gusto si Xiao Jin sa pamamagitan ng pagkain sa proseso ng paglaki, kaya mas malakas ang tiyan nito kaysa sa mga ordinaryong dragon beast.
Sa orihinal, kahit na ang mga bangkay ng mga dragon beast na ito ay may maraming kakanyahan, hindi sila madaling mabulok at masipsip. Ngunit ang tiyan ni Xiaojin ay maaaring sumipsip ng lahat ng ito bilang mga sustansya. Sa makatuwid, kahit na naramdaman ni Xiaojin na ang bangkay ng dragon ay hindi masarap, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya na kainin ito. Ang pagtawid sa Dragon Pond sa pamamagitan ng pagkain ng mga bangkay, hindi ko alam kung ikaw ang unang dragon. Bagamat naiinis si Ye Fan, kailangan niyang aminin na ito ay isang paraan. Master, hayaan mo akong pumasok sa Yantian Ring, ayokong maging dragon. Napakadelikado dito. Pagsusumamo ni Xiaojin at nagsimulang umatras. Tignan mo ang ginagawa mo. Kanina mo lang pinagyayabang ang Haiko sa labas. Kung gusto mong maging kuya ng Fire Dragon na iyon, magiging duwag ka. Guro, naiintindihan ko, ako ay isang tamad, mahiyain na maliit na dragon. Ang pagiging bayani ay hindi angkop para sa akin. Sinabi ni Xiaojin kay Ai, bago pumasok sa Dragon Pond, masyadong mainit ang utak ko. Nagsisi ako noong pumasok ako. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa, at hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Kanino ka natuto? Gayunpaman, hindi talaga mamahalin ni Ye Fan si Xiaojin. Hindi maraming tao ang talagang makapagpapahalaga sa kaluwalhatian kaysa sa buhay. Xiaojin, makinig, ngayon halos naiintindihan ko na ang mga patakaran ng Longqi. Maaari kitang isama sa tabi ko, kaya kung gusto mong makapasok sa Heavenly Ring, you can always. Basta kaya mong magpumilit, you will try your best to survive. It's really not going to work, I'll let you advance the Heavenly Ring. Nang marinig ito ni Xiaojin, nagulat siya, Guro, maiiwasan mo ba talaga akong mamatay? Maaari akong kumuha ng inisyatiba na pumunta at hanapin ka, ano sa palagay mo? Nagkibit balikat si Ye Fan. Tuwang-tuwa si Xiaojin, at biglang lumaki muli ang kanyang katawan, at niyakap niya ang kalahati ng bangkay ng Jiaolong. Hahaha. Master, kanina lang talaga ako nagbibiro. Dahil ang aking Panginoon na si Xiaojin ay nangako na maging isang dragon, paano ako susuko sa kalagitnaan? Guro, makatitiyak ka at manood, sa pagkakataong ito kailangan kong patunayan ang aking sarili, hayaan ang mga tagalabas na tumingin sa isang dragon na apoy na walang paningin. Napaawang ang bibig ni Ye Fan, pinipigilan ang pagnanasang talunin ito, pinapanood si Xiaojin na patuloy na kinakain ang dragon. Sa ganitong paraan, ang isang tao at isang dragon, na magkasama sa Dragon Pond, ay patuloy na naglalakbay. Si Ye Fan ay patuloy na naghahanap sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan, at pagkatapos na makahanap ng higit pang mga Dragon Beast corpses, ginamit niya si Xiaojin bilang mga sustansya. Karamihan sa mga Dragon Beast na ito ay namatay sa proseso ng unti-unting pagbabago sa Dragon Pond. Ibig sabihin, hindi sila purong Dragon Beast, at ang ilang bahagi ay talagang nasa estado ng mga dragon. Hindi alam ni Ye Fan kung mabuti para kay Xiaojin na patuloy na kumain. Pero at least, nag-e-enjoy si Xiaojin. Bagamat marami ay kilya lamang, ngunit kung tutuusin, ito ay lahat ng uri ng essence na hindi maaaring kainin sa labas. Ang Xiaojin ay isang gamot na pampalakas at ayaw itong sayangin. Ha! Xiaojin, may magagandang bagay, masarap na karne. Sa sandaling ito, hinawakan ni Xiaojin ang isang yinglong kill sa kanyang bibig, at hinawakan ang kalahating kinakain na Jiaolong sa kanyang mga kuko. Nang may narinig akong maganda, nagliwanag ang mata ko. Guro, anong karne? Fire Dragon, medyo sariwa, parang namatay lang ito kanina. Kaagad na dinala ni Ye Fan si Xiaojin sa maraming magulong agos, at nakakita ng apoy na dragon na nagpapatay ng apoy ng dragon nito. Nang makita ni Xiaojin na ang karne ng apoy na dragon ay naruroon pa rin, ang kilya sa kanyang bibig ay hindi na mabango. Sa Dragon Pond, karamihan sa kanila ay mga panlong at jiaolong, at ang mga yinglong ay napakabihirang, lalo na ang mga fire dragon. Alam na ito ay isang mahusay na suplemento, si Xiaojin ay natakot na ang katawan ng apoy na dragon ay mawala at kagatin ang buntot ng dragon. Ilang kagat lang, may nakitang mali si Xiaojin. Guro, ito. Gumalaw ang dragon na ito. Malinaw na napansin ni Xiaojin na kumikibot ang buntot ng dragon. Napakunot ang noo ni Ye Fan, nang susuriin niya itong mabuti, nakita niya na biglang nagmulat ng mga mata ang dragon na apoy. Umuungol. Napalingon si Huolong at kinagat ang likod ni Xiaojin. Biglang napasigaw si Xiaojin sa sakit, Guro. Buhay pa ang babaeng dragon na ito. Natigilan din si Ye Fan, dahil ang panloob na kapaligiran ng Longqi ay komplikado, at hindi niya ito lubusang naimbestigahan. Hindi ko gustong maging sobrang mahina ang apoy na dragon na ito, at gamitin ang, nagkunwaring kamatayan, na estado upang bawasan ang pagkonsumo, at hindi talaga ito namamatay. Kung titingnan ang kapangyarihan na pinalabas ng Fire Dragon na ito, hindi ito mas mahina kaysa kay Xiaojin. Makikita na ito ay nasa Dragon Pond at malapit nang matapos ang pagbabago. Ito ay tiyak na dahil ito ay lubos na malapit sa kumpletong pagbabagong anyo ng dragon na ito ay maaaring labanan ang pagguho sa mababang consumption na paraan. Babaeng Dragon. Gumalaw ang pag-iisip ni Ye Fan, ngunit wala siyang pakialam na tulungan si Xiaojin na makaalis, at sinubukang gamitin ang boses ng dragon para ihatid, may partner ka ba? Chapter 3458 Template
Matapos itong marinig ng apoy na dragon, ang malabo na mga mata ng dragon ay nagpakita ng isang dampi ng pagkagulat. Isang mahina ngunit nasa sabik na boses ang pumasok sa isip ni Ye Fan. Paano mo nalaman? Sino ka ba? Tao ka, bakit ka nakapasok dito? 6 na milyong taon na ang nakalilipas, lahat kayo ay Jiao. Pumasok sa dragon. Shi, tama ba o hindi? Oo. Ikaw. Tuwang-tuwa si Ye Fan, maaaring ito ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Ang partner na binabantayan ng Fire Dragon ay talagang nasa Dragon Pond, nagtatagal at matigas ang ulo na nabubuhay. Bukod dito, ang babaeng dragon na ito ay malinaw na isang hakbang ang layo, at kahit nasa Dragon Pond, ito ay umabant sa apoy na dragon. Maaari itong maging 1,000 milya ang layo, at maaaring hindi ito makalabas sa huli. Pero, dahil pwede silang magkita, iba ito. Ang iyong partner ay nasa labas pa rin ng Longqi, at ito ay naghihintay sa iyo sa loob ng 5.7 milyong taon. Sinabi ni Ye Fan, bago kami pumasok, binanggit ka nito sa amin. Yanli buhay pa ba ito? Naging dragon na. Napaluha ang inang dragon, napakabuti, hindi patay, napakabuti. Hanggat hindi patay ang kasama nito, kontento na ito. So Yanli ang tawag dun. Ang iyong partner ay may matinding init ng ulo, at hindi niya sasabihin sa amin kung ano ang tawag doon. Ang nasa iyo ay ang layunin ng espada ng emperador. Tumahimik ang inang dragon sa oras na ito, napagtanto lamang na iba si Ye Fan. Tama iyan, tumanggo si Ye Fan. Ito, ang asawa ni Yanli, pwede bang hayaan mo muna si Xiao Jin? Akala ko patay ka na, kaya. Yunshu ang pangalan ko. Ibinuka ni Yunshu ang kanyang bibig at binitawan ang sinabi ni Xiao Jin kay Xiao Jin na naiinis, kung maglakas loob kang hawakan ako muli, lalabanan kita. Eldest sister. Akala ko patay ka na, at nagkunwari kang patay na patay. Hindi mo ako masisisi. Agrabyado si Xiao Jin, masakit. Hindi man lang ito gustong pansinin ni Yunshu, at nagtanong, ang Emperor Swordsman, bakit ka nandito? Pumasok sa Dragon Pond ang incompetent Golden Dragon na ito ng pamilya ko. Natatakot akong may mangyari dito, kaya pumasok ka at tingnan mo. Parang hindi makapaniwala si Yunshu, pumasok ka para dito. Eksakto. Hindi sulit ito. Sabi ni Yunshu. Mapait na ngumiti si Ye Fan, bagaman ang taong ito ay hindi masyadong mabuti, ang kanyang kalikasan ay hindi masama. Ang 5-clawed Golden Dragon ay pumasok lamang sa Dragon Pond, duwag, nginisya ni Yunshu. Nakaramdam ng hinanakit si Xiao Jin. Hoy! Mas maganda ang ugali mo. Ilalabas kita, Master Xiao Jin. Sinuntok ni Ye Fan ang ulo ni Xiao Jin ng isang kamao, na nagpatahimik sa taong ito. Yunshu, kung naniniwala ka sa akin, maaari mo ring sundan kami, at maaari kitang ilabas sa Longqi. Okay. Sumang-ayon kaagad si Yunshu, naniniwala ka ba sa akin? Nagulat si Ye Fan, at makatuwirang ipagmalaki ang mga dragon na ito, ang layunin ng emperador, at makokontrol mo ang sarili mong posisyon sa Dragon Pond, ito ay sapat na upang patunayan na ang iyong pangunawa sa Dragon Pond ay mas malalim kaysa sa akin. Nanginginig ang boses ni Yunshu, kung maibabalik mo ako sa panig ni Yan Bai Li, handa akong tuparin. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, ayaw kong samantalahin ang panganib ng dragon, napakalaking kapalaran na magkita sa ganoong lugar, lumabas tayo at pag-usapan ito. Nang makitang malapit ng masira ang espasyo, mabilis na hiniling ni Ye Fan sina Yunshu at Xiao Jin na sundan siya kahit na buhay pa si Yunshu, tila pagod na pagod siya, at ang kanyang hininga ay agad na naglabas ng maraming espiritual na materyales para makakain ni Yunshu. Nakahinga ng maluwag si Yunshu at sa wakas ay nakaligtas. Eldest sister, my master is done his best to you. Tingnan mo ang bulok na karne at mabahong buto. Lahat ng masasarap na pagkain ay kinakain ko. Kinagat ni Xiao Jin ang bangkay ng dragon at maasim na sinabi. Maaari mo ba talagang kainin ang mga buto ng dragon na ito? Napansin din ni Yunshu ang pagkakaiba sa sandaling ito. Bakit, hindi ka makakain? Natural na hindi mo magagawa, ang mga sustansya ng mga buto ng dragon ay hindi maa-absorb at ma-extract, kung hindi ko, subukang gumamit ng suspendido na animation upang bawasan ang pagkonsumo. Bumantong hininga si Yunshu, mabaho ka. Ang walang hiyang gintong dragon ay may kaunting merito. Natatakot ako na ikaw lang ang nakatira sa Longqi sa ganitong paraan. Hindi ka takatakang masusunod mo ang Emperman. Natural lang yan. Nagmalaki si Xiao Jin, ngunit mabilis na bumulong, sandali, pinupuri mo ba ako o pinapagalitan? Ngumiti si Ye Fan at umiling at bumantong hininga, sinong mag-aakala na ang kasakiman ng mga sakam na ahas ay may espesyal na papel ba ito sa Dragon Pool? Sa katunayan, bawat minuto at bawat segundo sa Dragon Pond ay banayad na magpapalakas sa pangunawa ng pamilya Shenlang. Sadyang umaasa sina Xiao Jin at Yunshu sa mga ilusyon na pananaw. Si Ye Fan ay patuloy na tinitingnan ito ng intuitive at inaalala. Yunshu, sa tingin ko ay immune ka na sa kaagnasan dito. Sa tingin mo, gaano kalayo ka sa dragon? Speaking of which, I judge by myself, it should be a little bit worse.
Palagi kong nararamdaman na may dadaanan sa harapan ko. Ang pinto, pero, hindi mahanap ang daan palabas. Hindi mailarawan ni Yun Shu, dahil napakalabo ng pakiramdam. Nag-isip si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumingin kay Yun Shu kasama si Wu Suang at inihambing kay Long Qi. Bagamat hindi pa nagiging dragon si Yun Shu, malapit na siya ng walang katapusan. Nangangahulugan ito na ito ay isang medyo maayos na template. At ang Long Qi, lahat ng uri ng magulong enerhiya, ay mas mabilis na mauuri sa pamamagitan ng template na ito. Tulad ng 5 zang organ na, atay, puso, pali, baga at bato, tumutugma sila sa kahoy, apoy, lupa, ginto at tubig, sa 5 elemento. Matapos gamitin ni Ye Fan si Yun Shu bilang reference, marami sa mga enerhiya na inakala niyang disorganisado noon ay naging ritmo. Kaya ganyan ang nangyari. Lalong nagulat si Ye Fan habang tinitingnan niya ito. Kung hindi niya nakilala si Yun Shu, itong banal na dragon na halos magbago, hindi siya makakagawa ng ganoong paghahambing sa Dragon Pond. Bagamat sinasabing makakalabas na rin siya sa wakas, tiyak na hindi ito ganoon kabilis. Si Ye Fan ay lubusang nalubog sa kanyang mabilis na pag-iisip. Habang nauunawaan ang mga prinsipyo ng mga dragon na ito, hindi man lang niya napagtanto na ang kanyang katawan, at maging ang kaluluwa ng dragon, ay patuloy na nagbabago. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, sa wakas ay sumugod si Ye Fan bago ang Chanmo Festival at nakatakas mula sa Long Qi kasama sina Xiaojin at Yun Shu. Upang maging tumpak, hindi na ito itinuturing na pagtakas, dahil noong lumabas si Ye Fan, natural na lumabas si Ye Fan. Matapos niyang mapag-aralan ang prinsipyo ng pagbabagong anyo ng Shenlong, ang pag-unawa ni Ye Fan kay Long Qi ay masasabing higit pa sa alinmang pamilyang Shenlong. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga dragon ay umalis sa Long Qi sa pamamagitan ng pag-unawa sa ilan sa mga misteryo ng Long Qi. Parang gumagawa ng sobrang komplikadong problema. Mayroong libu-libong mga paraan upang malutas ito. Sa pangkalahatan, umaasa si Shenlong sa 1 o 2 paraan para makuha ang sagot. Ngunit si Ye Fan, sa kabilang banda, ay dumiretso upang hukayin ang buong ideya ng taong nagtanong, at nalutas ang problema sa pamamagitan lamang ng paraan. Sinuri ni Ye Fan ang Long Qi sa panimula. Kahit na, maaari mo nang gamitin ang sarili mong uswang para gayahin ang isang pangunahing dragon pool. Gayunpaman, hindi lubos na maunawaan ni Ye Fan ang ilang partikular na hindi kilalang mga prinsipyo tulad ng espasyo at oras. Sa makatuwid, ang Dragon Pond na ginaya ni Ye Fan ay isang prototype lamang, na may kinalaman sa kanyang sariling pag-unawa sa dragon, na hindi umabot sa tuktok. Ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Ye Fan na sa lalong madaling panahon, makakagawa siya ng perpektong Dragon Pond, at sa oras na iyon, marahil ay maaari niyang direktang gawing dragon ang mga Dragon Beast. Bumalik sa Human Alliance, natakot si Ye Fan na huli na ang lahat, kaya lumipat siya sa opisina ni Su Qingzhou. Nang makita ni Su Qingzhou ang pagbabalik ni Ye Fan, tuwang-tuwa siya at sinabi kay Ye Fan ang kasalukuyang sitwasyon. Hayaan mo ang tatay ko. Hayaan mong magpanggap si Ye Longyuan. Asawa, salamat sa pag-iisip mo. Ano ang iniisip mo bilang mga taong iyon? Lahat sila ay Pino, at tiyak na malalantad sila. Hindi mapigilan ni Ye Fan na hindi makapagsalita nang marinig niya ang plano ng babae. Napilitan din akong walang gawin, ngunit sa kabutihang palad, nakabalik ka na, sabi ni Su Qingzhou ng maluwag, niyakap ang lalaki. Pero, at muli, hindi imposibleng magpakamuka, kumislap ang mga mata ni Ye Fan. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, at mabilis na naunawaan ang ibig sabihin ng lalaki, asawa, sa palagay ko ay ganoon din. Anyway, ngayon alam na ng lahat na wala ka rito. Mas mabuting magkamali. At, mas nag-aalala pa rin ako sa sitwasyon ni Bai Wumong sa panig ni Hongmeng. Bilang isang general na tulad niya, hindi talaga maingat na nanonood si Hongmeng, sa tingin ko ay hindi ito posible. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, naisip ko na rin ang isyong ito, sa pagkakataong ito para lang makita ang sitwasyon. Tumango si Su Qingzhou, maraming ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, ngunit nag-alinlangan siya. Asawa, huwag mong itago sa amin. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo lang, sabi ni Ye Fan. Kabanata 3459 na samahan ka hanggang dulo. Sa totoo lang. Kamakailan lang, iniisip ko, asawa, sinusubukan mong iligtas ang bawat lahi, at kahit na maraming beses, wala kang pakialam sa nakaraang paghihiganti. Gusto mong sabihin na hindi sulit. Hindi nila ito maa-appreciate. Tumawa si Ye Fan sa kalsada. Inamin ni Su Qingzhou na ang kanyang tono ay halatang puno ng matinding pagkasuklam. Oo, pag-usapan na lang natin ang demon sacrifice. Maliban kay Sali Ye, sino ang mga demonyong hari na talagang handang makipagtulungan sa atin? Mayroon pang mga demonyo sa madilim na pintuan, na orihinal na isang grupo ng mga mamamatay tao. Hindi ito isang magandang bagay. Tumakbo ka at nakikipagsapalaran para sa kanila, ngunit gusto ka lang nilang gamitin sa likod mo. Tinatawag kang Sword God sa lahat ng oras sa ibabaw, ngunit sa puso ko gusto kong mamatay ka. Bumantong hininga si Ye Fan, ang taong pinakamamahal sa kanya sa mundo, ay ang babaeng nasa harapan niya.
Hawak ng mahigpit si Su Qingzhou, sinabi ni Ye Fan sa malalim na boses, asawa, naisip ko na ito noon pa. Pakiramdam ko ay gumagawa ako ng isang bagay na napakatanga. Ang mga Diyos at demonyong iyon ay lumingon sa kanilang mga mukha at hindi nakilala ang mga tao, ang mga taong iyon ni Hongmeng, mas malupit kaysa sa isang tunay na demonyo. Gayunpaman, pagkatapos makita ang napakaraming lugar na natapakan ng digmaan, at napakaraming bagay ang nangyari, napagtanto ko. Hari ng demonyo, hari ng Diyos, madiskarteng powerhouse, talagang nakikipagtulungan sa akin ang mga taong iyon at huminto sa digmaan sa akin. Bakit ako mag-aalala? Ayokong makitang ang mga tao ay tinatapakan ng mga demonyo at Diyos, at ayokong makitang ang mga demonyo ay pinaghihiwalay ni Hongmeng sa kanilang mga asawa at pamilya, at ang kanilang mga pamilya ay nawasak, ayokong makitang ang mga duwende ay nahuhuli at sinasalanta bilang mga kalakal. At ayaw kong makita na si Yu Chao ay hindi maaaring magtanim ng gamot at tretuhin bilang alipin. Ang mga mamamatay tao, arsonista, at maraming manggagawa ng kasamaan ay iilan lamang sa mga baliw na sakam sa tubo. Sino ba ang hindi gugustuhing mamuhay ng maayos? Noong ako ang pinakamalungkot at walang magawa, pinapasok ako ni Pangulong Lee at binigyan ako ng pag-asa na mabuhay, ako ang ginagawa ko ngayon ay talagang walang pinagkaiba kay Dean Lee, gusto ko lang gawin ang lahat para magkaroon ng ligtas na tahanan ang mga mahihirap na iyon. Nang inag ang katawan ni Su Qingzhou, isang layer ng tubig na ambon ang pumuno sa kanyang magagandang mata, at medyo masakit ang kanyang ilong. Hindi niya napigil ang matawa, medyo naiinggit ako kay Dean Lee. Hanggang ngayon, namumuhay ka pa rin ayon sa kanyang kalooban. Oo. Kung mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad, isang Ivy Orphanage lang ang mababantayan ni Dean Lee, at gusto kong subukang ipagtanggol ang mas malaking mundo. Asawa, nasabi mo ba ito dahil gusto mong magmukhang gwapo? Kumikislap ang mga mata ni Su Qingzhou habang nakatitig sa lalaki. Paano? Nakita ako. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang mukha, akala ko kamukha ito. Hey, ngumiti si Su Qingzhou, niyakap ang leeg ng lalaki, at hinalikan siya ng nakakalimutan. Kahit ito ay pag-arte, sasamahan kita hanggang sa katapusan ng palabas, ang lupain ng kaguluhan. Ang mga kaisipan sa isipan ni Ye Fan ay lumiwanag. Tumingin siya pabalik kay Su Qingzhou, hindi alam kung anong uri ng birtod ang naipon niya sa kanyang nakaraang buhay para makapag-asawa ng ganoong katugmang asawa. Bukod sa babaeng ito, natatakot ako na hindi na siya makakahanap ng ibang babae na makakasama niya para tuparin ang napakaraming mapangarapan. Sa panahon ng isang stick ng insenso, ano ang iniisip mo? Hinarap ni Ye Fan ang maitim na lalaki. Ang bulaklak ng grupong Hai ay ngumiti ng kaakit-akit, Panginoong Sword God, hindi kami nararapat na banggitin sa harap mo. Natural lang na buong pusong magpasakop. Pinapasukin mo kaming mahihinang halimaw sa Dragon Pond na ito, hindi ba't kikitil ito ng buhay natin? Maaari mo rin kaming direktang utusan, o bigyan kami ng gu. Pagkatapos magsalita ng demonyo, tinapik ni Ye Fan ang isang kamay, at isang Black Gold Celestial Dragon Crossbow Cannon, tulad ng libu-libong dragon crossbows na nagtipon, makapal at makapangyarihan, direktang nilamon ang buong katawan ng bulaklak na demonyo. Ang bulaklak na demonyo ay walang oras upang mag-react. Ginamit ng dragon crossbow na ito ang bonus ng makalangit na mapa ng dragon, na naging dahilan upang ang bilis na noon ay hindi napapansin na, hindi mahuhulaan na distansya. Kalokohan, pumasok sa Dragon Pond o mamatay. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, na parabang nakapatay siya ng demonyong antas ng halimaw, ngunit natapakan lamang ang isang langgam. Natahimik ang buong lugar. Ang susi ay ang kapangyarihang nakapaloob sa Dragon Crossbow Cannon na ito ay nagpasindak muli sa mga powerhouse sa eksena. Ito ang kapangyarihan ng banal. Dragon. Ang kapangyarihan ng mga banal na hayop at mga banal na dragon. Paano ito makikita sa mga tao? Sa wakas ay naalala ng babaeng Qinglong ng grupong Zin ang pinagmulan ng kapangyarihang ito. Fenggayo, sigurado ka ba? Tanong ni Bai Wumeng. Hindi ka maaaring magkamali. Hindi ito ang bloodline ng Qinglong, ito ay isang banal na hayop at isang dragon. Hindi makapaniwalang sinabi ni Feng Yu, hindi katakataka na halatang hindi siya isang Qinglong, ngunit ang kapangyarihan ng Qinglong ay mas malakas kaysa sa Qinglong. Hindi nakakagulat na gagamitin niya ang kapangyarihan ng dragon pagkatapos umalis, ngumisi ang Verdugo. Hindi nagkamali si Feng Yu, ginawa ni Ye Fan, sa pamamagitan ng kanyang pag-unawa sa Dragon Pond, tahimik na unti-unting binago ang kanyang katawan at kaluluwa ng dragon sa isang dragon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay isang tao, at malayo pa ang mararating kung gusto niya maging tunay na dalisay kay Shenlong. Gayunpaman, ang kasalukuyang Divine Dragon Power ni Ye Fan ay hindi na mas mahina kaysa kay Qinglong. At isinama sa kanyang walang kapantay na layunin ng espada, ang mga kasanayang ito sa Qinglong ay sumailalim na sa mga pagbabago sa husay. Kapag namatay ang bulaklak na demonyo, lahat ng nasa madilim na tarangkahan ay nasa panganib. Sword God. Payag akong pumasok sa Dragon Pond. Sinabi ni Ditingley sa oras na ito, ngunit bago ako pumasok, gusto kong sabihin sa iyo na kailangan mo munang kontrolin ang Qinglong na pinangalan ng Fenggayo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ng tagiliran ni Bai Wumeng ay naging malamig.
Tumingin si Ye Fan kay Feng Yu, bakit? Ang totoong pangalan niya ay Feng Tayo, siya ay kapatid sa ama ni Feng Jishan, at siya ay ipinanganak sa pangunahing silid. Sumimangot si Ye Fan, Feng Jishan. Ngayon lang, ang pinakamatandang young master na binugbog mo. Emperor Tingley. Sinabi ni Feng Yu na puno ng hamog na nagyelo ang mukha, ayaw mo bang magsalita ng kalokohan doon? Wala akong kinalaman kay Feng Jishan. Hindi mahalaga kung paano mo kasama si Feng Jishan, ngunit ang iyong ama. Feng Jishao, ngunit isa sa pinakamalakas sa Hongmeng. Kung naaakit siya sa iyo, lahat tayo ay nasa Longxi muli. Kung may pagbabago dito, paano natin ito haharapin? Sinabi ito ni Di Tingley, at maraming eksperto mula sa madilim na pinto ang nagpahayag din ng kanilang suporta. Oo. Nandito si Feng Jishao, anong magagawa natin? Ang matandang iyon ay sikat sa pagprotekta sa guya, kayo ay kanyang mga anak, kaya natural na huwag mag-alala. Miss, sa totoo lang, nagpunta ka talaga para sa milong. Dito, isang grupo ng mga demonyo at halimaw ang nagsimulang umatake kay Feng Yu. Shut up! Malamig na saway ni Ye Fan, na pinatahimik ang audience. Di Tingley, kung tapos ka ng magsalita, maaari kang pumasok sa Longxi. Sword God. Maaaring hindi mo alam kung sino si Feng Jishao, kahit na ikaw iyon. Sa harap ng 8 kalamidad na asul na dragon na hindi pa natalo sa ilang panahon, sigurado ka ba talaga na mananalo ka? 8 Calamities Blue Dragon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng mga Diyos at demonyo sa eksena, at maging ang mga Titans, lahat ay mukhang malungkot, at ang lahat ng partido ay nakarinig ng tunog ng hingal. Kabanata 3460 ako lang. Ito na naman ang Blue Dragon ng 8 Tribulations. Gustong matawa ng kaunti si Ye Fan kapag narinig niya ito. Parang may espesyal siyang kapalaran sa powerhouse ng 8 Tribulations. Umiling siya at hindi napigil ang tumawa. Nagbago ang mga mata ni Di Tingley, ngunit naisip niya na si Ye Fan ay, nakangiti ng mapait, at naramdaman niyang mahirap ang mga bagay. Diyos ng Espada, ang lakas ni Hongmeng ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Tumahimik ka. Direkta siyang pinutol ni Ye Fan. Sinabi mo ang mga bagay na ito para lang ilihis ang atensyon ko at hayaan ang mga taong dinala ni Bai Wumang na makipag-away sa akin, para makatakas ako sa kaguluhan. Ano si Hongmeng, sa iyo, ano ang malalaman mo? Gaano mo naiintindihan ang mundo sa aking paningin? Napangiti si Di Tingley Zhang, Sword God, don't get me wrong, I'm just fine. Bago pa siya matapos magsalita, biglang sumigaw ang isang maitim na lalaki sa likod niya na swordsman. Ang aking espada. Nakita ko ang isang mataas na kalidad na lingbaw level na lumilipad na espada na lumilipad mula sa scabbard ng Escremador. Ang lumilipad na espada ay nakatutok kay Di Tingley, at ang espada ay nakakita ng pagsabog ng itim na gintong kulog. Zizi Ubo. Direktang nilamon ng Celestial Dragon Crossbow Canyon si Di Tingley. Gaano man gamitin ni Di Tingley ang tatlong kalikasan para mabago ang pinsala, ang biglaang pagsabog ng Sword Intent at Divine Dragon Power ay hindi niya kayang tiisin. Ang ilang mga pag-atake ay imposibleng labanan, at kapag siya ay nataman, walang pagkakataon. Nawasak. Isang dulo kasama ang bulaklak na demonyo. Hindi man lang itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay, kinokontrol lang ang isang lumilipad na espada, tinatrato ito bilang isang barrel. Bigla na lang, lahat ng mga master ng espada na naruroon ay inalis ang kanilang mga lumilipad na espada, at pinalamanan pa ang mga ito sa storage space. Nasa panganib ang lahat. Ilang nabubuhay na tao sa grupo ni Geng, nang makitang ganito ang pagkamatay ni Di Tingley, agad na napatulala. Makinig. Ang boses ni Ye Fan ay pumasok sa isipan ng lahat sa Dark Sect. Hindi ako interesadong malaman kung ano ang kahulugan sa iyo ng asul na dragon ng 8 kalamidad. Ang alam ko lang na ang tanging tao na dapat mong katakutan ngayon ay ako. Itinuro ni Ye Fan ang Dragon Ball, pumasok ka, oh. Daan-daang libong lumilipad na espada ang lumipad palabas ng ring sa isang iglap, na bumubuo ng airtight sword formation. Ito ay tulad ng hindi mabilang na makulay na mga bituin, ngunit ang bawat bituin ay isang nakamamatay na banta. Hindi na kailangang linawin pa ni Ye Fan, na ibigay na ni Jian ang sagot. Ang mga anit ng malalakas na lalaki ng maitim na lalaki ay manhid, at pakiramdam nila ay nasasakal na parang kamatayan. Bigla nilang napagtanto ang isang bagay sa mga mata ng Sword God, ang mga Dark Gate Powerhouse na ito ay hindi nagkakahalaga ng pahalagahan. Ang Sword God ay tumingin sa kanila sa parehong paraan na sila ay tumingin sa mga ordinaryong magsasaka. Kung sila ay nasa mabuting kalagayan, maging mabait sa kanila, ngunit kung sila ay nasa masamang kalooban, maaari silang pumatay ng libo-libo sa isang labanan, na walang pinagkaiba sa pagtapak sa mga langgam. Medyo exaggerated na siguro kung sabihin na, kung tutuusin, may kapangyarihan din naman silang lumaban, hindi para sabihing pinapayagan talaga silang katayin. Pero, hindi naman masyadong masama. Hoy, ayaw kong kainin itong Dragon Crossbow, advanced na ako, magagawa mo ang gusto mo. Diretso ang mandrill sa Dragon Pond. Kaagad pagkatapos, pumasok din ang ilang matapang na halimaw. Hindi nagmamadali si Ye Fan, at tahimik na nanood. Anyway, mayroon pa ring kalahating stick ng insenso. Kasabay nito, Yuzu Forest. Tahimik at tahimik, umaambon.
Isang galit na dagandong ang bumasag sa kapayapaan. Damn it! Sa sandaling lumabas ang primordial spirit ni Qin Tian mula sa pool, galit na galit siyang nagmura. Ang eskrimador na iyon, ang lakas ng loob mong ipahiya ako. Si Jian Yuzo ay nakatayo sa tabi ng pool, malamig na nanunood, mukhang hindi seryoso ang pinsala, kahit na koma, at si Shangxun ay sumisigaw dito. Humph, nakangiting sabi ni Qin Shangxi, little bitch. Ano ang tingin mo sa young master na ito? Alam na alam ng young master na ito. Pero kahit gusto mo akong mamatay, hindi mo pa rin ba ako masunurin na ibabalik? Wala pa rin akong lakas ng loob na suwayin ako, lalong nanlamig ang mukha ni Jian Yuzo, pinabalik kita, pero ayaw ko lang sirain ang Anman. Bago pa siya matapos magsalita, bigla niyang naramdaman na may mali. Feng Catcher, lumabas ka dali. Ngunit huli pa rin. Isang Imperial Spear intent ang lumabas sa manipis na hangin. Hinahabol ang kaluluwa. Ang Konganir ay parang dragon na humahabol mula sa impyerno, direktang tumusok sa Primordial Spirit ni Feng Jietian. Ang Primordial Spirit ni Feng Jietian ay nap unit, at kahit na may basbas ng Qinglong Dragon Soul, ang pinsala ay masyadong malubha sa sandaling ito. Sa katunayan, kung hindi dahil sa napakataas na antas ng cultivation ni Feng Jietian at ginagamit ni Taikang ang sibat na ito mula sa malayong distansya, hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataong mabuhay. Nakita ni Taikang na hindi patay si Feng Caotian, kaya nagmadali siyang gumawa ng pangalawang putok. Ngunit tiniis ni Jian Yuzo ang kanyang hindi pagpayag, at ginamit pa rin ang kanyang mahiwagang kakayahan upang direktang i-teleport ang Yuan Shen na nakakuha ng kalangitan. Ang sira-sirang Yuan Shen ay inilagay ni Jian Yuzo sa isang butil at isinama sa bag. Sinaksak ni Taikang ang hangin gamit ang isang sibat at winalis ang kanyang mga kilay. Ikaw ang demonyong babae ng madilim na pinto na pinateleport ng kaluluwa. Kaya lang, papatayin kayong lahat ng haring ito ngayon. Tulad ng inaasahan sa isang emperor level na gunner, talagang minamaliit kita, ngunit pinatay mo ang iyong sarili sa madilim na pinto, ipinapayo ko sa iyo mas mabuting umalis ka kaagad. Mahinahong sabi ni Jian Yuzo nang walang takot. Let this king go. Bahala na. Ikaw. Muntik mo nang patayin si Feng Jietian. Iniligtas ko ang kanyang buhay ngayon, at inililigtas na kita. Taikang, wala kang ideya kung sino ang iyong ginagawang mali. Umiling si Jian Yuzo at sinabing, kung hindi ka aalis, hindi ka na makakabalik. Tumawa ng malakas si Taikang, narito ang haring ito, at wala akong planong umalis. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, binaril niya ang isa pang kaluluwa at direktang itinutok kay Jian Yuzo. Ngunit ang buong aura at pamimilit ng buong primordial spirit ni Jian Yuzo ay biglang naglaho, na parang nawawala sa hangin. Ang ulo ng sibat ni Taikang ay nagyelo, naghagis ng isang multo. Sa sandaling ito, si Ayu, na nakasuot ng itim na baluti at nakapiring na may mga piraso ng itim na tela, ay lumabas sa kagubatan ng kawayan. Daan-daang itim na flame claw mark ang iginuhit gamit ang magkabilang kamay, at ang figure ay kasing bilis ng isang mabangis na hayop sa madilim na gabi. Matapos ang isang alon ng opens iba, agad itong nawala sa kagubatan ng kawayan. Gumamit si Taikang ng mabilis na umiikot na baril upang mapatay ang lahat ng itim na apoy. Nasaan ang maliit na halimaw, mamatay. Natagpuan ni Taikang ang posisyon ni Ayu at muling nagsagawa ng soul chasing. Ngunit pagkatapos ng isang pagbaril, nalaman ko na ito ay isang ilusyon lamang ng isang kaluluwa. Bitag. Nag-react lang si Taikang, nagkaroon ng marahas na pagbabago-bago sa paligid ng kanyang katawan, ang malakas na espiritual na enerhiya ay nagparamdam sa kaluluwa ni Taikang na parang ito ay madudurog. Malinaw, si Jian Yuzo ay lihim na gumagawa ng lansihin. Lumabas ka para sa haring ito. Si Taikang ay galit na galit at bumulusok sa lupa gamit ang isang sibat, nagpadala ng isang bagyo ng sibat ng Panginoon sa buong Yuzu Forest. Inaalay ang sibat, ang kailaliman. Ang mga bangin na walang tubig ay nahati sa isang iglap, at ang matataas na pader ng layunin ng sibat ay lumabas mula sa buong kagubatan ng Jade Bamboo. Ang pag-atake ni Jian Yuzo ay nag-ambala, at napansin din ni Taikang ang nakatagong dalawang tao mula sa mga pagbabago sa enerhiya sa paligid. Kahit na ang kaluluwa ay maaaring itago. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay hindi malilinlang ang mga tao. Ngumisi si Taikang. Matapos ang isang sorpresang pag-atake mula sa isang ganap na distansya, pinindot niya ang isang shot sa bakanteng espasyo ng walang pag-aalinlangan. Paglubog ng bangka. Kung saan dumaong ang ulo ng baril, lumitaw si Ayu, nabasag ang kanyang baluti, at tumalsik ang isang subo ng itim na mainit na dugo. Ayo. Galit na tumili si Jian Yuzo sa malayo, hindi siya magaling makipaglaban, at hindi masyadong magaling na kalaban si Ayo. Pipilitin na niyang i-teleport ang primordial spirit ni Ayu, at sinubukang i-delay muna ang oras, ngunit nakita niyang pinupunit ni Ayu ang kanyang nakapiring na itim na tela gamit ang isang kamay. Ayoko. Napagtanto ni Jian Yuzo kung ano ang mangyayari. Sumigaw. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.